Salamat sa tatay ko at nanay ko at pati na rin sa aking mga kaibigan at kamag-anak. Sa panahong nilalabanan ko ang sakit, sinamahan niyo ako hanggang sa huli. Mahal ko, sa susunod na buhay na tayo magkita. Kuya, ingatan mo po ang iyong sarili. Tutulungan kitang magpahinga. Sana sa lahat ng nagmamahal sa akin at sa mga taong mahal ko, maging maayos sana kayong lahat at ipagpatuloy ang inyong buhay ng masaya. Sana ang asawa ko ay maalagaan ng mabuti ang kapatid ko para sa akin. Kuya, napakagaling mo talaga. Nauto mo si ate na lumapit sa akin para sa operasyon na iyon. Siyempre, ibinili ko siya ng 50 milyong dolyar na health insurance. Kapag wala na siya, magiging malaya na tayo. Simulan mo na. Kuya, Mga walang hiya kayo dahil sa ginawa niyo sa akin, hindi ko kayo patatahimikin. Buhay pa ako? Nabuhay akong muli. 3 buwan na ang nakakaraan noong isinuot mo ang pangkasal na ito. Xiao Cheng, Li Xiaoshu. Hahayaan ko na kayo sa gusto niyo. Magandang araw sa lahat ng mga panauhin na dumalo para sa kasal ng ating groom na si Xiao Cheng at ng ating bride na si Li Shanshan. Ngayon naman ay ating tawagin at ating saksihan ang pagpasok ng bride. Nasaan ang bride? Nasaan na po kaya ang bride? Isang babaeng walang modo at hindi naturan ng tama. Napakawalang hiya talaga, kahit sa sariling kasal ay nagagawa pang mahuli. Dapat matagal na siyang nawala gaya ng kaniyang ina na kinuha na rin ng maaga. Ang walang hiyang anak na ito. Magkaibigan ng pamilya ni Pamilyang Xiao at ng ating Pamilyang Li. At itong kasal na ito, siya itong mapilit noon na mapangasawa si Xiao Cheng. nakuha niya pang mahuli sa sarili niyang kasal. Kung papasok siya sa pamilya ng mga pamilyang Xiao, siguradong magiging sakit lang siya ng ulo. Balae, tungkol sa nangyayari ngayon, kailangan niyo akong bigyan ng paliwanag. Uncle, wag po muna kayong mag-alala. Bilang si panganay na anak na babae ng pamilyang Li, ang ate ko po ay sadyang walang pakialam sa sitwasyon. Tingnan niyo po si Bayaw, masyado nang ninenerbiyos at pinapawisan. Bayaw, huwag kang masyadong mag-alala. Ang lab result ng babaeng iyon, naitago mo na ba ng maayos? Huwag kang mag-alala. Ang tungkol sa kaniyang malalang sakit, pagkatapos ng kasal niya malalaman. Ang insurance naman, itinago ko na rin ng maayos. Pagkatapos naming magpakasal, hahayaan ko na siyang mawala. Nasaan na ba ang bride? Bakit hanggang ngayon ay wala pa ang bride? Nandito na ako. Walang hiya ka. Maayos at buhay na buhay pa ang anak ko. Bakit mo hawak ang litrato ng yumao para sa anak ko? Ano pa ba sa tingin mo? Siyempre, para sa libing. Ikaw na malas ka. Nagawa mo pang magsuot ng ganyan. Hindi mo gusto? Kung hindi mo gusto, mawala ka na. Baliw ka talagang babae, nagawa mo pang isumpa ang anak ko. Kung hindi ka sang-aayon, mawala ka na rin. Kamalasan sa pamilyang Li natin, paanong nagkaroon ng malas na tulad mo? Hindi mo matanggap. Kung hindi mo matanggap, mawala ka na. Ate, paano mo nagawa ang mga ganitong klaseng kalupitan? Naguguluhan ka? Kung naguguluhan ka, mawala ka na rin. Shanshan, araw ng kasal nating dalawa ngayon. Kung may problema man, pag-usapan na lang natin sa bahay pagkatapos ng kasal. Ayos ba? Kasal? Pakakasal ka para makuha ang 50 milyong dolyar na bayad pinsala, di ba? Sa inyong lahat, kung may kwento ng Lindayu na naglilibing ng mga bulaklak, ngayon ako si Li Shanshan ang maglilibing sa lapastangang lalaking ito. Hala,
Tingnan nyo, hindi ba ito ang litrato ng groom kasama ang hipag niya? Sobrang walang hiya naman nito. Mga panauhin, maligayang pagdating sa pagtitipon para sa ate Li Xiaoshu at ng asawa kong si Xiao Cheng. Bilang panganay na ate, ibibigay ko ang aking pagbati. Sana ay maging matiwa, Maligayang kasa. magandang pagsasa, Sana magkaanak na ka. laging nagkakaisa. 100 taon na pagmaman. Bakit parang kulang ang mga salita nyo? Ang mga hiling ko para sa inyo ay hinding-hindi kulang. Ibig sabihin ba niyan ay Walang suwerte at walang saya, walang tadhana at walang anak, walang puso at walang pagkakaisa. Napakasamang hiling naman niyan. Tama lang na maging masama ito dahil simula pa lang ang mga litratong ito, kumalat na sa internet ang iyong mga malalaswang larawan. Ngayon, ang mapapangasawa mo na lang ay ang bayaw mo. Li Shanshan, walang hiya ka. Li Xiaoshu, makinig ka sa akin. Tinukso ng nanay mo ang tatay ko, dahilan para pumanaw ang nanay ko sa sama ng loob. 3 taong gulang ka pa lang nang pumasok kayo sa bahay namin, habang 5 namang taon ako. Kabit ang nanay mo, at kabit ka rin. Li Shanshan, hindi makontrol ng nanay mo ang lalaki. At hindi mo rin kaya. Li Shanshan. Xiaoshu, maligayang kasal sa inyo. Congratulations. Talagang congratulations. Li Shanshan, pagkatapos ng kasal, bumalik ka na agad sa trabaho. Ang boss ko, muntik ko nang malimutan na araw at gabi kitang pinagsisilbihan. Ang sakit ko sa tiyan ay dahil din sa iyo. Ang bagong katuwang sa negosyo ay ang Chuchutong Express. Dapat ay 3:00 natapos ang kasal. Ngayon ay 3:13, huli ka na ng 2 minuto. Masyadong nagsaya, kaya hindi sinasadyang nahuli. Bawas ka ng $200. Nakipagkasundo na ako sa Chuchutong Express para sa isang proyekto. Ilalagay sa mga tape ng parcel ang impormasyon tungkol sa nagligtas sa akin. Makakatulong ito para mahanap ko siya agad. Ikaw, pumunta ka at makipag-ugnayan sa mga courier para sa impormasyong ito. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Iyan na naman ang sinasabi mo, napakaluma na niyan. Li Shanshan, makinig kang mabuti. Mula nang maging assistant kita sa Chenyi, mula sa sandaling iyon, lahat ng sasabihin ko, dapat mong tandaan, ang bawat bagay na ipag-uutos ko, dapat mong gawin. Kung hindi mo kaya, ay umalis ka na. Chenyi, sasabihin ko sa iyo, dahil lang sa kalahating guhit na ito, habang buhay mo nang hindi mahahanap ang taong nagligtas sa iyo. Pakiusap naman, huwag mo laging sinasambit ang mga linyang pang-boss na iyan. Napakabaliw pakinggan. Li Shanshan, Chenyi, sinisante na kita. Masyado kang nagmamarunong. Kung umasta ka, akala mo ikaw ang may-ari, at ituring mo ako ay parang isang alipin. Sinasabi ko sa iyo, mukha kang galing sa libingan, at ang ugali mo ay pang sinauna. Anong tinawag mo sa akin? Isang sinaunang basura. Bakit? Hindi ka ba sumasang-ayon? Kung hindi ka sang-ayon, maglaho ka na. Li Shanshan, Hindi pa ako tapos. Si President Chen ay kilala na hindi mahilig sa babae. Ito ang tanging babaeng assistant niya. Paanong nauwi sa ganito ang lahat? Hindi ko rin alam. Mga kasamahan ko, si President Chen ay maraming taon nang hindi lumalapit sa babae dahil siya ay baog. Ano? Si President Chen ay baog? Napakabuti ng ugali ni Sister Shanshan. Siguradong pinuwersa siya ni President Chen kaya siya nabaliw ng ganyan. Ito ang dahilan. Hindi na rin nakapagtataka. Sikat siya sa pagiging mahirap pagsilbihan. Shanshan, sa reunion ng ating mga kaklase bukas, kailangang samahan mo ako anuman ang mangyari. Sige, sasama ako sa iyo. Ah, talaga? Sige, kita-kita tayo bukas. Bye-bye. Ang mahal kong kaibigan,
Sa harap ng ibang tao ay napakabuti mo sa akin, pero sa talikuran ay pinapahamak mo ako. 10 taon akong nagtiis sa'yo, at ang sakit ko sa tiyan ay may kinalaman din sa iyo. Sa reunion na ito, siguradong bibigyan kita ng isang napakalaki surpresa. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sino ba kayo? Bitawan niyo ang batang lalaki na yan. Anim na taong gulang pa lang ako ay kaya ko nang lumaban sa 2 malalaking lalaki. Jiang Shaoli, tapusin na natin ito. Hoy, ibilan mo ako ng pagkain. Akin na po ang meal card mo. Bakit kailangan pa ng card? Sa tingin mo ba wala kaming pambayad? Sabi na nga ba, ikaw ang nagnakaw ng hikaw ni Lily. Shanshan, kung gusto mo pala ang mga hikaw na ito, dapat sinabi mo lang sa akin. Maaari ko namang ibigay ang mga ito sa iyo. Hindi mo kailangang magnakaw. Kasi, tungkol doon sa... Ang chismis na isa akong simpanera, ikaw ba ang nagpakalat niyon? Shanshan, mga estudyante pa lang tayo, bakit mo naman ginagawa ang mga bagay na iyon? Kung may problema kayo sa pera sa inyong pamilya, pupwede mo namang sabihin sa amin at tutulungan ka namin. Nagawa mo akong isolate. Pinagawa mo akong utusan para ibili ng pagkain ang lahat sa dormitoryo. Pinaratangan mo ako. Naninakaw ko ang iyong mga hikaw. Pinahiya mo ako at ginawa mo akong katatawanan sa buong paaralan. Zhang Shaoli, pagbabayarin kita. Suko na ako. Ikinagagalak kitang makilala, Shenzhen. Ako si Li Shanshan. Kamusta, manugang ko? Ang tanging makakatalo sa akin ay ang sarili kong manugang. Daughter-in-law. Ay anak, nasaan ka na? Nahanap ko na ang mapapangasawa mo, pumunta ka na rito agad. Pasensya na po ate, mukhang mas baliw ka pa sa akin, mauna na ako. Sandali, daughter-in-law, in-add na kita sa WeChat sa group. Kontakin mo ako kahit kailan mo kailangan. Ay, bakit ngayon ka lang dumating? Ma, wag po kayong kung ano-ano ang sinasabi. Anong daughter-in-law ang sinasabi nyo? Gusto ng mama ang babaeng iyon? Sigurado akong siya ang tipo mo. Kesa sa naman, hindi mo mahanap ang nagligtas sa iyo, subukan mo na lang kaya ang babaeng iyon. Hindi pwede. Kailangang mahanap ko ang nagligtas sa buhay ko. Bitiwan yung batang iyan. 10 na mahigit ang lumipas na taon. Kalimutan mo na iyon. Mabait din naman ang babaeng iyon. Ma, tumigil na po kayo. Noon, may 2 masasamang tao na nagdala sa akin sa kabundukan. 3 araw at 3 gabi akong walang pagkain o tubig. Kung hindi sila nakasalubong niya noong bumaba sila para bumili ng gamit, wala na sana ang anak niyo ngayon. Nangako na ako na sa buhay na ito, siya lang ang pakakasalan ko. Bakit wala pa rin si Li Shanshan? Baka naman natatakot na ulit siyang pumunta dito? Naku, wag naman kayong magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Nangako siya sa akin na darating siya. Napakaraming masamang ginawa niya sa iyo. Bakit mo pa siya sinasamahan hanggang ngayon? Nagalit na sa kanya ang lahat ng kaklase natin. At kung hindi ko na rin siya sasamahan, ay wala na talagang makikipag-ugnayan sa kanya. Napakakaawa naman siya. Ay nako, talagang ikaw ay masyadong mabait. Sa totoo lang, hindi naman ganoon karami ang masamang ginawa niya, pero ninakaw niya ang thesis ko, ninakaw ang hikaw ko, at kinuha rin ang meal card ko, at medyo wala rin siyang hiya sa sarili. Pero nakalipas na naman ang mga iyon. Hay, hindi maganda ang takbo ng isip niya nitong mga nakaraang araw, kaya kapag dumating siya, ay mag-ingat po kayo sa mga sasabihin niyo sa kanya. Hindi maganda ang mood? Anong nangyari sa kanya? Siniwalat kasi siya ng boyfriend niya, at itinigil na ang kanilang kasal. Totoo ba yan? Bakit naman? Ay nako, dahil siguro sa sobrang sama ng ugali niya. Ang balita ko pa, itinigil ang kasal mismo sa araw ng seremonya, napakalungkot naman niyon. At isa pa. Ano yun? Sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na. Dali. Siya ay tinanggal pa sa trabaho. Saang kumpanya? Dati ko pa sinasabi sa iyo na huwag mo siyang ipakikilala sa Chen Group para maging assistant ng presidente, kaso naawa ka sa kanya, kaya binigyan mo siya ng trabaho. Ngayon, heto na. Pinahiya ka lang niya. Ang taong gaya niya ay talagang walang kuwenta ang pagkatao. Hindi na talaga siya magbabago. Tama. Nako, mas mabuting huwag na siyang pumunta ngayong araw dahil kung sisipot man siya, ay makakatikim siya sa atin.
Balita ko may mga hindi natutuwa sa akin. At gusto akong turuan ng leksyon. Li Shanshan, 10 taong anibersaryo ng ating graduation ngayon. Sa suot mong iyan, sa tingin mo ba ay bagay iyan? Hindi mo ba gusto? Kung hindi mo gusto, mawala ka na lang sa paningin ko. Damang-dama na ang wrinkles sa mukha. Akala mo ba 18 taon ka pa? Hindi ka ba kontento? Kung hindi ka kontento, manahimik ka na lang habang buhay. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo dito. Ang reunion natin ngayong araw ay hinding-hindi ka tinatanggap. Kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na. Ayoko nga. Sige nga, mainis ka sa galit. Grabe naman. Huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan si Shanshan. Shanshan, magtatatlumpo ka na. Pero, ang lahat naman ay may karapatang magpaganda, hindi ba? Shanshan, ikaw, nagawa mo akong saktan? Sinasadya ko talagang saktan ka. 10 taon na, hindi ka pa rin ba napapagod magpanggap? Araw-araw kang gumagawa ng kwento sa harap ng mga kaklase natin at naninira ka ng relasyon ng iba. Napaka-plastic mo talaga. Kung hindi ka napapagod, ako ay pagod na sa iyo. Ikaw? At pati na rin kayo, sinasabi ko sa inyong lahat, pinaniniwalaan nyo ang kaisa-isa niyang panig ng kwento. Pagkatapos ay huhusgahan nyo ako ng ganyan. Sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi ko ninakaw ang mga gamit niya at sariling sikap ko ang paghahanap ng trabaho. Importante ang magkaroon ng utak, ngunit sa kasamaang palad ay wala kayo nito. Li Shanshan, sinong sinasabi mong walang utak? Kayong lahat ang tinutukoy ko. Naglalakas loob ka talagang sabihan kaming walang utak? Hindi lang pagsasalita ang gagawin ko. Kung hindi ay bibigyan ko pa kayo ng parusa. Hindi lang kita pagsasabihan, parurusahan din kita. Li Shanshan, ikaw. Li Shanshan, may lakas ka na ng loob na manakit ngayon, ganoon ba? Ano ba ang ginagawa mo? Pati bata ay sinasaktan mo. Li Shanshan, ikaw na baliw na babae. Naglakas loob kang gumulo sa reunion? Huwag mong isiping matatapos lang ito ng ganito. Bakit wala pa rin siya? Andiyan na siya. Mag-isa ka lang? Kasama ko rin ang anak ko. Li Shanshan, gumagaling ka na yata? At natuto ka pang tumawag ng backup? Tingnan nga natin kung ano ang kaya ng mga kasamahan mong hamak. Kung may kakayahan man kami, malalaman mo rin mamaya. Tungkol naman sa lupang ito, kataon lang na lupa namin ito, at ang balak ko ay magpagawa ng golf course dito. Kayong lahat, ang lakas ng loob nyo na magsalita sa pagmamay-ari ng iba, napakayabang nyo. Nakakatawa talaga. Lupa nyo raw? Golf course? Sus naman. Li Shanshan, saan mo ba nakuha ang payasong ito? Ang galing magbiro. At ikaw rin, tita, ang hilig mong magyabang ng walang basehan. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ka at tawanan ka ng lahat? Totoo yan. Li Shanshan, tingnan mo ang antas mo. Tingin mo ba talaga ay makakakuha ka ng ganyang klaseng mga bigating tutulong sa iyo? Bakit kailangan pa mauwi sa kanselasyon ng kasal? Dahil ba sa nangyari? Ay sobrang nasaktan ka? Kaya nababaliw ka na? Sa tingin ko, ang mga taong ito ay mukhang walang katinoan. At ikaw namang tita, halata namang may edad ka na. Sa edad mong, yan ay pwede ka na maging lola. Huwag ka na ngang magkunwaring cute. At ikaw naman, nagsuot ka pa ng uniforme ng estudyante paglabas. Parang talagang gusto mong pagtawanan ka ng mga tao. Tama. Pati ang lalaking ito, kuya. May dalang mga motor dito, feeling mga miyembro ng gang. Akala mo ba talaga ay isa kang godfather? Hindi ba? Hoy, ayos ka lang ba? Ang yayabang nyo kung makaliit sa iba. Alam ko na bago pa ako pumunta rito na walang mangyayaring maganda, pero hindi ko akalaing malas pala rito. Malas? Isinama mo ang dalawang baliw na ito, tapos sasabihin mong malas ka? Ang ayos ng reunion ng mga magkakaklase, tapos ginawa mong parang isang outing sa ospital para sa may sira sa ulo. Talagang mga hibang kayo. Sino ang sinasabihan mong hibang? Saan ba galing ang hangal na ito? Akala mo ba talaga ikaw ay tagapagtanggol ng katarungan? Napakabuti mo naman, Justice Brother. Justice Brother, mukhang utu-uto ang lalaking ito. Justice Brother. President Chen,
Ngayon mo lang naranasang mainsulto ng ganito, di ba? Bakit parang ako pa ang iniinis mo? Anong karapatan mo? Nabastusin ako ng ganyan? Sino ka ba sa akala mo? Magbanggit ka lang ng ilang. Linyang pangmayaman, tapos iisipin mo na isa ka ng dakilang boss? Bakit parang pamilyar ang linyang iyon? Sus, ang mga nagpapanggap na mayaman sa panahon ngayon, mas marami pa kaysa sa basura sa paligid, hindi ba? Totoo iyan. Anong pinagsasabi mo? Wala kang utang na loob na babae. Narito kami para suportahan ka, pero kanino ka ba kampi? Pasensya na, President Chen. Ititikom ko na po ang bibig ko. Li Shanshan, huwag mong isipin na porke may nahanap ka para magmukhang matapang, matatakot na kami sa iyo. Akala mo naman kung sino ka. At ikaw, yang ayos mo na yan, siguradong inubos mo ang 6 na buwan mong sahod para dyan, no? Para sa akin, hindi mo kailangang magkunwari na mayaman. Kung ano man siya, alam naman na natin yon, di ba? Totoo yan. Matagal na tayong magkakaklase at alam ko ang totoong katayuan mo. Sinasabi mong kilala mo ang mga tao sa Altalipunan. Naku, edi dapat kilala ko rin ang ating pamilyang Chen, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Qingcheng. Tumigil ka nga. Ang pinakamayamang si Pamilya Chen. Sa tingin mo ba, ay kaya nating mapalapit sa kanya? Li Shanshan, di ba't nagtatrabaho ka lang sa Chenshi? Oo nga naman. Nakita mo na ba si President Chen? Balita ko ay ang President Chen na yan. Napakabata pa pero mataas na ang posisyon at sobra ang yaman. Pagdating naman sa hitsura, napakagwapo rin niya. Talagang kakaiba siya sa lahat. Isa lang siyang ordinaryong empleyado, paano niya naman makikita ang isang presidente? Sobra mo namang pinapaboran yan. Tama ka nga. Tungkol kay President Chen, nakita ko na siya, pero nakita niyo na rin siya. Hindi ba, President Chen? President Chen? President Chen? Li Shanshan, saan mo ba nakuha ang aktor na ito? Napakagaling niyang umakto. Isang trabahador na simple ang pamilya. Pangkaraniwan ang hitsura at hindi naman kagandahan ng katawan. Sasabihin mo ba na ang presidente ng Chen Group ang magtatanggol sa'yo? Sino namang maniniwala riyan? Masyado ka na yata maraming nababasa. At iniisip mong ikaw ang bida sa mga dramang teleserye? Tama. Alam mo ba kung anong antas ni Pamilya Chen? Tingin mo ba nababagay ka sa kanya, Li Shanshan? Sasabihin ko sa'yo, ang agwat mo kay Pamilya Chen ay hindi ka man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos ni President Chen. Tama. Magkakagusto ba si President Chen sa isang babaeng katulad mo? Hindi ba't bulag lang ang gagawa niyan? Dapat ay may limitasyon ang iyong pangangarap ng gising. Si President Chen ay bata pa at matagumpay na. Isang pitik lang ay makukuha niya ang sinumang babae. Ang mga babaeng gustong lumapit sa kaniya ay nakapila na mula simula hanggang dulo ng taon sa estado mong iyan. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kaniya? Tama, tama. Ikaw, bakit mo bigla na lang kaming inatake? Wala kang modo. Hay nako, tama na iyan. Kayong lahat ay nagkakagulo, hindi na ba ito matatapos? Li Shanshan, isa kang dukha. Bakit ang galing mong umarte? Hoy Shaoli, bagong bili ba ang bag mo? Mukhang napakamahal niyan. Binili ba iyan para sa iyo ng asawa mo? Siyempre naman. Iba si Xiaoli sa atin. Si Xiaoli ay nakapangasawa ng mayamang pamilya. Ang pagbili niya ng mga mamahaling gamit ay parang sa atin na bumibili lang sa palengke, hindi ba? Totoo yan. Sa ating lahat na magkakaklase, si Xiaoli ang may pinakamagandang buhay, nakapangasawa siya ng mabuting lalaki, at araw-araw lang siyang nagpapakasaya sa bahay. Huwag mo nang ituloy. Hindi ba't masasaktan lang si Li Shanshan? Kailan lang kasi ay nakansela ang kaniyang kasal? Sa lahat ng ating mga kaklase ngayon, siya na lang ang nag-iisa, magta-30 taon na pero hindi pa kasal. Nagiging matandang dalaga na siya. Siyempre naman, ang bag na ito ay binili sa akin ng asawa ko bilang regalo para sa aming unang anibersaryo ng kasal. Ang bag na ito, siguradong hindi kayang tapatan ng maliit mong sahod sa loob ng 1 taon. Kaya naman, huwag ka nang magpanggap na mayaman sa harap ko. Talagang nakakatawa ka lang. Bag lang naman yan, di ba? Kailangan bang daldal ng daldal at magyabang ng ganito katagal? Li Shanshan, ang sahod mo sa loob ng 1 taon ay hindi naman siguro ganoon kaliit para hindi makabili niyan? President Chen, tulad ninyong mapang-aping negosyante, ay huwag nang magsalita ng wala namang kinalaman sa totoong buhay. Ako si Li Shanshan ngayon, sasabihin ko na ang totoo. Ang bag na ito ay hindi ko talaga kayang bilhin. Isang hamak na empleyado lang. Normal lang na hindi mo kayang bumili niyan. Pero, sa susunod, bawasan mo ang paggawa ng nakakatawang mga bagay. May ilang tao talaga na kahit magsuot ng panghari ay isang pusa lang din. Sasabihin ko lang, Ineng,
Wala naman akong masamang hangarin, pero bakit ang bag na ito ay parang peke? 300 lang ang ganitong bag sa buong mundo, at nagkataon naman na bumili ako ng ilan para pabago-bago. Pero itong sayo, tabingi pa ang logo, naloko ka ba o ano? Ikaw na matandang babae. Ano bang pinagsasabi mo? Ang bag na ito, talagang ganito lang ang itsura nito. Nagpapanggap ka lang na may alam. Puro ka lang daldal. Ito ang alam ko. Tama po. Tingnan mong mabuti, ito ang totoong bag. Mulat-mulatin mo ang mga mata mo. Ito ay totoo at hindi pwedeng maging peke, at ang peke naman ay hindi magiging totoo kailanman. Pinapayuhan kita na huwag mo nang lokohin pa ang sarili mo. Nagtatrabaho ako sa isang mamahaling store. At ang bag na ito na kay Xiaoli ay mukhang peke nga yata. Oo, pero baka naloko lang din si Xiaoli. Hindi dapat ganito kung binili sa totoong store. Paano? Paano ka nagkaroon ng ganyang bag? May paraan ng pamumuhay ang mahihirap, at may paraan din ang mayayaman. Kayong lahat na mapangmata sa mahirap, at ang ugali ninyong sumisipsip sa mayayaman, ay talagang nakakasuka. Masyado kayong makitid ang isip. Pinapayuhan ko kayo na umuwi na lang kayo at matulog na. Dahil sa panaginip nyo na lang, makukuha ang lahat. Matandang babae ka? Sino ka sa tingin mo? Kung sino man ako, ay hindi mo na kailangang malaman pa. Pero bakit ko alam? Iyang suot mong branded na damit, halatang hindi kasya sa iyo. Nirentahan mo lang, di ba? Iyang kuwintas mo kapag nilagay sa swimming pool, ay siguradong lulutang, di ba? Aba, interesante ang sapatos mo. Magkaiba pa ang kaliwa at kanan. Mukhang fashionable ka ah. At ikaw naman, iyang suot mong mamahaling suit, dito sa itaas, ay may mga tastas pang sinulid. Peke lang ito, di ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Totoo ito. Para itong kasabihan na kapag binato mo ng bato ang isang aso, kung sino ang natamaan ay siya ang tahol ng tahol ngayong araw. Ako naman ang naliwanagan sa inyo. Noong nag-aaral pa tayo, mapanghusga na kayo sa mahihirap at mukhang pera, bakit hanggang ngayon na nagtatrabaho na tayo, ganyan pa rin ang ugali nyo. Jen, hindi mo lang alam. Noon ngang nag-aaral pa tayo, sabi ng mga teacher. Ang mga sapatos nila puro check. Pero ang mga exam nila puro X. Nakakatawa talaga sila. Nakikita ko na pumunta ka sa reunion na ito na may masamang balak. Pumunta ka ba rito para gumulo? Paalisin niyo siya rito ngayon din. Nagpumilit ka at nagmakaawang sumama ako, kaya lang ako narito. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta? Dahil ganyan ang gusto mo, hindi na rin ako magtitimpi sa iyo. Ikaw. Shanshan, mag-ingat ka. Shanshan, hindi mo pwedeng gawin iyan. Bagay lang iyan sa iyo. Aray, tama na. Parang awa mo na. Susuko ka na ba? Suko na ako, suko na ako. Aray! Pasensya na, matapang na binibini. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pakawalan mo na po ako. Bakit parang hindi ko naman ramdam ang sincerity mo? Sincere po talaga ako. Sorry po, pasensya na talaga. 3. Shanshan, nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Hindi ko dapat ipinapasan sa iyo ang kasalanang hindi mo ginawa. 2. Sister Shanshan, may pamilya akong umaasa sa akin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. 1. Sorry po, alam ko na talaga ang mali ko. Totoo po talaga, hindi na po namin uulitin. Nakakatawa naman. Ang grupo ng mga taong ito na duwag naman sa matatapang. Palalampasin ko muna kayo ngayon, pero uulitin nyo pa. Wala nang susunod. Ito po para sa iyo. Yehey, napakasarap sa pakiramdam. Pero, bakit ka narito? Maglahad ka na. Totoo bang magkakilala kayo? Anak, bilis, sabihin mong hindi mo ako kilala, dali. Bakit po? Ikinakahiya nyo na ba na mag-ina tayo? Hindi naman. Tingin ko ay, ikaw ang hindi pwedeng makita rito, parang hindi ka gusto ng babaeng ito. Huwag mong sasabihin kilala mo ako, kung hindi ay, lagot ka sa akin. Wala na ba akong karapatan? Ano sa tingin mo? Kilala niyo po ba talaga ang isa't isa? Hindi. Kung ganoon, bakit niyo sinabing, nandito ang anak niyo? Naku, sinabi ng anak ko na darating siya kanina, pero kalaunan ay nagsabing hindi na siya makakapunta dahil may gagawin pa. Talagang hindi ko kilala ang lokong lalaking ito. Bakit nandito ka? Ako, napadaan lang ako rito. Nakita kong pinapahirapan ang empleyado ko, kaya tumulong lang ako. Ano ba? Katakataka ba iyon? Tama na. Wala akong pakialam kung bakit ka nandito. Hindi talaga tayo magkasundo. Kaya umalis ka na ngayon din. Ayaw ko na kitaling makita. Talagang wala kang katwiran. Base sa naririnig ko, mukhang matagal na kayong magkakilala. Oh, Shanshan,
Ano bang ginawa ng lokong ito para magalit ka ng ganyan? Sinasabi ko sa iyo, ang ginawa niya ay talagang nakakagalit, napakasamang gawi, at mas masahol pa sa hayop. Li Shanshan, binabalaan kita. Huwag mo nang sirain ang reputasyon ko, maintindihan mo ba? Ano ba ang ginawa ko? Para ganito na lang ang galit mo sa akin. Bakit parang may say ka? Sinasabi ko sa iyo, nag-resign na ako. Huwag na huwag kang magpapakita ng kayabangan bilang boss sa harap ko. Ikaw, nag-resign ka na? Pumayag ba ako? Sa pagkakaalam ko, ang resignation letter mo ay hindi ko pa napipirmahan. Grabe ka naman. Tandaan mo, ayoko nang magtrabaho sa ilalim ng isang madamot at gahaman na boss tulad mo. Anong magagawa mo? Gahaman na boss? O ikaw pala yung tipo na nanamantala ng mga empleyado at pera-pera lang ang habol na negosyante? Sasabihin ko sa'yo, ako, si Chen Zhen, ang pinakaayaw sa mga taong gaya mo. Kayo talagang dalawa. Ate, bukas na ang paglipat namin ni Xiao Cheng sa aming magiging bahay pagkatapos ng kasal. Sigurado akong babatiin mo kami. Huwag kang mawawala doon, ate. Para sa bago at masayang bahay ng kapatid ko, bilang ate mo, bakit naman hindi ako pupunta? Huwag kang mag-alala. May inihanda akong isang magandang regalo para sa iyo. Abangan mo na lang. Shanshan, magpapakasal na pala ang kapatid mo? Siyempre naman, ang kapatid ko sa labas, titira kasama ng dati kong fiancé, sa mansyon na pamana pa ng nanay ko para sa akin. Oh, kaya pala biglang sumariwa ang hangin dito dahil may malanding babae pala? Shanshan, bukas ay sasamahan kita para harapin ang babaeng yan. Jen, mukhang may pagkapatawa ka pala. Siya nga pala, kailan ka uli malilibre? Sumama ka sa akin sa paligsahan. Naniniwala ako na, sa galing mo, hindi magiging problema ang talunin ang lahat ng mga tao doon. Siyempre, walang problema. Salamat sa pagtatanggol sa akin ngayong araw. Siguradong pupunta ako. Ay oo nga pala, halos makalimutan ko. Maya-maya, sasali ako sa isang luxury product launch. Gusto mo bang sumama sa akin? Kung may magustuhan ka man doon, ibibigay ko iyon sa iyo bilang tanda na rin ng ating pagkakaibigan. Tingnan natin kung ano pang sasabihin nila. Sige. Tara na. Walang problema. Ang pagkakaibigan ng dalawang babaeng ito, ang bilis talagang nabuo. At card ko pa, ang ginagamit pambayad. President Chen, may balita na tungkol sa taong hinahanap niyo po. 10 mahigit na taon na ang nakakalipas. Nung kinuha kayo ng mga masamang tao, may isang turista noon na kumukuha ng litrato doon. At hindi sinasadyang nakuha niya ang litrato na nagligtas sa inyo. Sigurado po ako na sa tulong ng litratong iyon, malalaman natin agad ang tungkol sa tagapagligtas niyo. Napakahalagang balita nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Totoo ba ang balitang ito? Kakalap ko lang din po ng balitang ito. Kanina po, habang kinakausap niyo si matandang ginang tungkol sa nangyayari dito, hindi ko pa ito masabi sa inyo agad. Sigurado po ito. Nagpadala na po ako ng tao para bilhin sa mataas na halagang litratong iyon. Makukuha rin natin agad ang resulta. Hindi na ako makapaghintay. Kailangang ako mismo ang tumingin doon. Halikayo, pasok kayo. Xiaoshu, tingnan mo kung sino ang dumating. Ay grabe, ang laki ng villa na ito. Iba ka talaga. Binigyan mo ang anak mo ng napakalaking regalo para sa kasal. Totoo yan? At saka ang ating si Xiaoshu at si Xiao Cheng ay talagang bagay na bagay sa isa't isa, isang perpektong pares, talagang itinadhana ng langit. Sa totoo lang, wala pa akong nakikitang mas hihigit pa kay Brother Lee sa pagmamahal sa kaniyang anak. Kung hindi, sino pa ba ang maglalabas ng ganitong pera para magregalo ng ganito kalaking villa para lang sa ikabubuti ng pagsasama ng kaniyang anak at manugang? Si Xiaoshu ang pinili kong mahalin, aalagaan ko siya habang buhay, at hindi ko siya hahayaang masaktan. Huwag po kayong mag-alala. Sumusumpa po ako na mamahalin ko siya ng mabuti, aalagaan, at gagawing masaya. Xiao Cheng, napakabait mo talaga. Sa pagpapakasal ko kay Xiao Cheng, sigurado pong magiging masaya ako, kaya huwag na po kayong mag-alala. Nako, basta't maayos kayong dalawa. Panatag na ang loob ko. Salamat po, Ma. Alagaan mong mabuti si Xiaoshu, huwag mo siyang bibiguin. Ako na si Li Shu ay may iisang anak lang. Kaya kung si Xiaoshu ay mapapaiyak o mahihirapan sa piling mo, MP, tandaan mong pananagutan mo yon sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Paano naman ako?
naman ang tingin niyo sa akin? Hoy, hindi ba si Shanshan ito? Anong ginagawa mo rito? Hindi para sa'yo ang okasyong ito? Hindi ba't nandito ka lang para mang-abala sa lahat? Si Shanshan naman, alam kong hindi mo matanggap. Pero mas bagay talaga sina Xiaoshu at Xiaocheng. Sila ang mas nararapat para sa isa't isa at wala na tayong magagawa doon. Tama? Makinig ka? Shanshan, umuwi ka na? Huwag kang maging irresponsable. Dahil lang ba ito sa pagsasama ng fiancé mo at ng kapatid mo? Marami na akong pinagdaanan. Kung hindi talaga sila para sa iyo, bakit mo pa kailangang makialam sa kanilang pag-iibigan, hindi ba? Wala pa akong narinig na ganito kawalang hiya ng mga salita. Shanshan, talagang mayroon kang isang tumpok ng kakaibang pamilya. Pa, kahit na maagang nawala si mama, hindi mo naman pwedeng iakto na parang hindi siya nag-eksista, di ba? Kung hindi mo ako anak, edi sa loob ng maraming taon, kaninong anak ang pinalalaki mo? O baka naman isa kang loko-lokong asawa na niloloko lang? Ikaw? Wala kang utang na loob na anak. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Anong ginagawa mo rito? Sinong nagsabi sa iyong pumunta ka? Sa tingin ko, sinasadya mong sirain ang housewarming party ng kapatid mo. Sinong nagpaisa sa akin? Siyempre, sino pa ba kundi ang mapagmahal kong mabuting kapatid? Oo nga. Dapat itanong mo iyan sa mapagpanggap mong anak kung bakit kami nandito. Siya ang mas nakakaalam niyan. Papa, Mama, nagkakamali po kayo kay ate. Ngayong araw ay talaga namang ako ang nag-imbita kay ate na pumunta dahil umaasa ako na makuha ang basbas ni ate. Naku, Xiaoshu, bakit mo siya pinapunta rito? Halos ikakasal na siya kay Xiaocheng dati. Kapatid ko pa rin si Shanshan. Alam kong dati pa siya may mga maling akala sa akin. Pinapunta ko siya rito ngayon para malinawan ang lahat, para kaming dalawa ay magkasundo na ng maayos. Si Xiaoshu, napakaunawain talaga at napakabait. Kahit na ganoon ang naging pakikitungo ng kapatid niya sa kanya, nais pa rin niyang makipag-ayos. Ang ganitong mabuting dalaga ang nararapat na maging manugang sa pamilya-pamilyang Xiao. Tama ka? Tong batang, si Li Shanshan, asyado siyang mapagtanim ng galit at mapaghiganti. Napakaamo at napakabait talaga ni Xiaoshu. Pagkatapos ng lahat ng gulo, naiisip pa rin niya ang kanyang kapatid. Napakabait mo. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyong ito. Ayos lang po, kahit anong mangyari. Si Shanshan ay kapatid ko pa rin po. Kahit nagalit siya sa akin, umaasa pa rin po ako sa ikabubuti niya. Ang laki ng pagkakaiba nyo, dito pa lang ay kita na kung sino ang mas nakatataas. Itong si Li Shanshan, wala ng itsura, wala pa ring magandang ugali, hindi katakatakang, hindi siya pinakasalan ni Xiaocheng. Tama? Sa kabaitan ni Xiaoshu, hindi man lang siya mapapantayan ni Li Shanshan. Hoy, Li Shanshan, bakit ka nagdala ng walis dito? Ate Shanshan, ang walis na iyan, ay gagamitin mo ba para tulungan akong maglinis sa villa ko? Oo naman. Mahal kong ate, ito ang regalo ko para sa paglipat niyo sa bagong bahay. Ang walisin kayong mga walang utang na loob. Palabas sa pinto, iyan ang inihanda kong pinakamalaking regalo para sa iyo. Li Shanshan, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Ito ang kwarto para sa kasal ng kapatid mo? Pagkatapos ay bigla ka na lang mangpapalaya sa amin? Nawawala ka na ba sa sarili mong isip? Hindi kaya nakita mo na may malaking villa ang kapatid mo bilang dote, kaya naiinggit ka. At galit na galit ngayon, tama? Napakalaki ng halaga ng villang ito. Siguradong maiinggit talaga siya. Nakikita ko ngang halos mabasag na ang ngipin niya sa inis. Li Shanshan, tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Li Shanshan, ihinto mo iyan ngayon din. Si Li Xiaoshu ay kapatid mo pa rin? Hindi ba't isang villa lang naman ito? Dahil ikaw si ate, pagbigyan mo na lang siya. Ate, kung magagalit ka man sa akin dahil sa villang ito, hindi ko na iyon mamasamain. Hanggat gusto mo, malaya kang bumisita sa amin ng ilang araw, huwag mong hayaang ang mga material na bagay na ito ay sumira sa samahan nating magkapatid. Xiaoshu, talagang napakabait mong babae at mapagmahal. Matapos ang ginawa niya sa iyo, hindi mo pa rin siya magawang sisihin. Hindi gaya ng ibang tao, na puno ng maitim na balak at puro pera lang ang nasa isip. Tama ang sinabi mo. Ate, kung pagkatapos nito ay mayroon ka pa ring hinaing laban sa akin, hindi ba't parang wala kang malasakit sa pagkakaibigan nating magkapatid? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, sa tingin ko ay tama ang sinabi mo. Sa pagitan nating magkapatid, hindi na kailangang magbilangan pa. Kung gusto mo, ang tumira dito ng ilang araw, ay maari naman nating gawan ng paraan. Anong sabi mo? Ano ang ibig mong sabihin?
Ang mansyong ito, pagkatapos mawala ng mama ko, ay inilipat sa pangalan ko. Pa, may karapatan ka lang manirahan sa bahay na ito, pero sa akin ang pagmamay-ari nito. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang nangyayari dito? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang ibig sabihin, ang bahay na ito ay pag-aari ni Shanshan. Kayong mga taong ito, ngayon din, sa mismong sandaling ito, lumayas na kayo sa bahay na ito. Itigil nyo na ang paggawa ng sariling drama. Paano nangyari ito? Malinaw ang sinabi mo dati, na ang bahay na ito ay para kay Xiaoshu. Bakit ngayon naging sa batang ito na? Ipaliwanag mo ito ng maayos sa akin. Kung hindi pa tayo tapos dito. Pa, ang sabi mo sa bahay na ito ay para sa dote ko, pero ngayon sasabihin mo na ang bahay ay hindi pala sa akin. Saan ko na lang ilalagay ang mukha ko? Li Shanshan, talaga bang sisirain mo ang selebrasyon ng bagong bahay ni ate at gagawa ka ng gulo para lang gumaan ang loob mo? Alam ko na sa pagpunta mo rito, may masama kang balak. Ate? Sa anong paraan siya naging ate? Pumunta ako rito. Dahil ito sa mga pinaggagawa mo, hindi ba? Kung hindi ka sana nagmalaki dito sa paligid, edi sana hindi ka napahiya sa sarili mong mga pakana. Li Shanshan, dahil lang sa pagiging mapanlinlang mo at pagiging masama, kaya ako nakipaghiwalay sa iyo. Walang kwenta kang lalaki. Hindi mo deserve na bigkasin ang pangalan ko. Xiaoshu. Xiaoshu. Xiaoshu, wag mo akong takutin. Xiaoshu, tumawag kayo ng doktor. Tumawag kayo ng doktor. Dali. Kahit na pag-aari ni Li Shanshan ang bahay na ito, ngunit si Li Shanshan naman ay parang masyadong nagiging agresibo, di ba? Tama. Hindi naman alam ni Xiaoshu ang totoo, pero bigla kang sumulpot at nanggulo. Sinira mo ang kanyang selebrasyon. Tingin ko, sinadya mo talaga iyan. Hindi maganda ang kalusugan ni Xiaoshu. Bakit mo ba siya kailangang apihin kahit saan? Napakasama mong babae. Sinasadya mo bang tapusin siya? Li Shanshan, isa kang anak ng walang hiyang babae. Ano ba talagang kailangan mo para tantanan si Xiaoshu? Laging mabuti ang turing sa iyo ni Xiaoshu. Ibinigay ang lahat ng pabor. Pinagpasensyahan ka sa lahat ng bagay, pero pinahiya mo lang siya ng husto? Gusto mo ba siyang tuluyang mawala? Ang galing. Talagang napakahusay. Una, iyong nagbabait-baitang babae kanina na nagsabing wala siyang pakialam ay bigla na lang nahimatay. Pangalawa, ang ating Shanshan, simulat sa pool ay hindi man lang siya hinawakan noong bigla siyang nahimatay. Ano ngayon, ibibintang niyo pa ba ang responsibilidad kay Shanshan? Iyan lang naman ang kaya nilang gawin. Ang nakikita ko, kayong lahat, ay ginagatasan lang si Shanshan dahil ang nanay niya ay maagang pumanaw dahil nakita niyong mag-isa lang siya at walang maasahan. Gusto niyo siyang pagsamantalahan. At ngayon, kayo pa ang may ganang magreklamo. Li Shanshan, sinasabi ko sa iyo, kapag may nangyaring masama kay Xiaoshu, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Nagdadalang tao siya. Anong sinabi mo? Paano mangyayari iyon? Lingi ba kayo? Sabi ng doktor, siya ay nagdadalang tao. 3 buwan na siyang buntis. Medyo mahina ang kanyang katawan, kaya hindi pa masyadong halata ang tiyan niya. At dahil din sa naging masyadong emosyonal siya kanina, nalabis niyang ikinabahala, kaya siya nahimatay. Pero huwag po kayong mag-alala, wala naman po siyang seryosong karamdaman. Higit 3 buwan na. Pero noong nakaraang kalahating buwan lang, naghiwalay na sina Xiao Cheng at Li Shanshan at kinansela ang kanilang kasal. Ibig bang sabihin nito? Sina Xiaoshu at Xiao Cheng. Kung ang dalawang ito ay palihim na nagsama, hindi bababa sa 3 buwan na iyon. Pero 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalipas? Ihahanda na dapat ang engagement ni na Xiao Cheng at Li Shanshan. Nampopotot pala ang lalaking itong si Xiao Cheng. Si Li Xiaoshu iyon, alam niyang bayaw niya si Xiao Cheng, pero nakuha pa niyang makipagrelasyon ng palihim. Mukhang mahinhin at mabait itong si Li Xiaoshu. Hindi ko akalaing napakababa ng moralidad niya. Hindi lang niya inagaw ang sarili niyang bayaw, kundi nabuntis pa siya bago ang kasal. Xiao Cheng, magsalita ka naman. Li Shanshan, kailangan mo ba talaga akong sirain ng husto para lang makontento ka? Dahil ba hindi mo ako nakuha, kaya gusto mo akong sirain? Ang tulad mong basura, dapat lang na itapon sa basurahan ng mga mapanganib. Layas. Magsilayas kayong lahat ngayon din. Ikaw, Layas, layas. Hello, management office po ba ito?
Gusto ko po sanang ibenta ang bahay ko sa lalong madaling panahon. Pasuyo naman po na tulungan akong maghanap ng bibili. Shanshan, talaga bang ibebenta mo ang bahay na ito? Bakit naman? Ito ang tanging pag-aari na. Iniwan sa akin ng nanay ko. At kahit nalabag sa loob ko. Pero nagkaroon ako ng kaunting problema at kailangan ko ng pera, kaya naman. Anong nangyari sa'yo? Matutulungan kita. Nay, may malalang sakit po ang anak nyo, 3 buwan na lang, at magkikita na tayo. Walang sinuman ang makakatulong sa akin, ayos lang ako. Dahil nagdesisyon ka nang ibenta ang bahay na ito, gagawan ko ng paraan para matulungan ka, para maibenta itong sa mataas na presyo. Mayroon bang tamang bibili? Oo naman, meron iyan. Eksaktong may kaibigan ako na gustong bumili at handa siyang ibigay muna ang bayad sa iyo. Talaga? Isipin mo na lang na isinanla mo ang bahay na ito kapag natapos na ang mga asikasin mo, tsaka mo muli ito bawiin para hindi mo na kailangang tuluyang bitawan ang bahay ng nanay mo. Tungkol naman sa presyo, isisigurado kong matutuwa ka. Maraming salamat po ate. Walang anuman iyon. Ngayon namang mga panahong ito, lumipat ka na muna sa akin at tumira doon. Alam mo ba, sobra akong nalulungkot mag-isa. Samahan mo na lang ako doon. Ano? Payag ka ba? Pero, hindi po kaya ako nakakaabala? Hindi naman, ayos na ayos iyon. Paanong mangyayari iyon? Kung lilipat ka doon, may makakalaro at makakasama na ako, pumayag ka na ha? Sige po, maraming beses na akong tinulungan ni ate. Paniguradong pupunta ako. Napakabuting kaibigan mo talaga ate. Asahan mo ang suporta ko. Walang hiya. Suko na ako sa'yo. Hoy. Ano? Sige. Kumusta? Ikaw ba ang kumuha ng larawang ito? Tama ka. May problema ba sa larawang ito? Sa larawang ito ay may isang taong napakahalaga sa akin. Kung papayag kang ibenta ito sa akin, ito ang halagang ibibigay ko. 500? 5,000? 50,000? Mrs., kung papayag po kayo na ibenta ang larawan sa akin, magbabayad ako ng 500,000 dolyar. Ibigay mo sa akin ang larawan at ang 500,000 dolyar ay agad na ililipat sa card mo. Ano sa tingin mo? Kung sang-ayon ka, ipakita mo na ang larawan. Ano bang mayroon sa larawang ito? At nagkakahalaga ito ng 500,000 dolyar? Tama yan. Hinding-hindi ko siya makakalimutan sa buong buhay ko. Siya nga yun. Siya. Saktong nakuhaan siya sa larawang ito. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Sumpa ko, habang buhay, gagawin ko siyang asawa. Ang nagligtas sa buhay mo? Ang larawang ito ay kinuha ni Old Lee para sa akin. Hindi ko akalaing aksidenteng makakasama si Lee Shanshan, ang pasaway na batang iyon. Ibig sabihin, si Lee Shanshan ang taong nagligtas na hinahanap niya? Sino po kayo? Ako ang boss ng Chen Group, si Chen Yi po. Ang pinakamayaman sa Ching Cheng ng Chen Group? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay kung kaya niyo ba akong ayusing makatagpo ang batang nasa litratong ito sa personal? Ito ay. Kung magagawa niyong makausap ko siya kahit isang beses lang, kayo na ang bahala kung anong presyo ang isusulat niyo. Ang pasaway na Lee Shanshan na ito, napakasuwerte naman niya. Mukhang nakakuha siya ng isang napakayamang asawa. Hindi maaari. Hindi ko pwedeng hayaan na ang Lee Shanshan na iyan ay biglang umangat sa buhay ng ganoon lang. Dahil kung hindi, baka kung sino lang makinabang sa batang iyon. Dapat malayo ang tinitingnan ko, Gu Hongping. Siya ang pinakamayamang tao sa Qingcheng. Anong halaga ng perang ito? Kung gayon, sa loob ng maraming taon, ay hinahanap mo talaga ang iyong tagapagligtas? Tama po kayo. Mula nung iniligtas niya ako nung bata pa tayo, hindi ko na siya muling nakita pa. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya noon, pero wala silang nahanap. Parang naglaho na lang siya, na parang bula, hindi na muling nagkaroon ng anumang balita tungkol sa kanya. Dahil sa sobrang tagal na niyon, maaaring ang kaniyang hitsura ay malaki na ang pinagkaiba sa nasa litrato ngayon. May pakialam ka ba doon? Siyempre,
Wala akong pakialam doon. Umaasa lang ako sa isang malabong retrato, parang naghahanap ng karayom sa dagat sa loob ng maraming taon at lagi namang bigo. Pero ngayong mayroon na akong bagong palatandaan, paano naman ako magkakaroon ng pakialam kung ano ang naging hitsura niya ngayon? Ang napakalaking kayamanang ito ay kailangang maging akin. Base sa iyong paglalarawan, kilala ko na kung sino ang taong iyong hinahanap. Sino po siya? Walang iba kundi ang anak ko na si Li Xiaoshu. Wow! Jen, sobrang gara naman nito. Napakakinang at bongga, napakagandang bahay. Kahit gaano pa kalaki ang bahay, anong silbi nito? Mag-isa lang din naman ako na natutulog mula gabi hanggang umaga. Shanshan, bago ka dumating, hindi mo lang alam kung gaano ako naging kalungkot? Jen, wag po kayong magsalita ng ganyan. Nahihiya po ako dahil bigla na lang akong pumasok sa bahay niyo. Salamat po sa pagpapatira sa akin. Sa totoo lang, ikaw ang nakatulong sa akin ng malaki. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap mamuhay ng mag-isa. Para bang sobrang lungkot at mapanglaw. Wow, Jen. Isa ka talagang mayamang babae. Shanshan, mula ngayon, ikaw na ang pinakamatalik na kaibigan ko, si Chen Zhen. Ngayong magkasama na tayo sa bahay, araw-araw na rin tayong makakapagsaya. Iyan ang pinapangarap ko. Bastos. Pasensya na po, pasensya na. Bitawan niyo ang batang iyan. Batang pasaway. Huwag mo akong intindihin. Tumakbo ka na. Tumahimik ka. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pumasok ka sa loob. Anong nangyari sa hita mo? Magsalita ka. Anong nangyari sa sugat sa hita mo? Maglahad ka na. Paano mo nakuha ang sugat sa hita mo? Bastos ka. Lakas ng loob mong silipin ang hita ko. Aray. Li Shanshan, sagutin mo muna ang tanong ko. Ano ba talaga ang nangyari sa hita mo? Nagsasalita ka pa. Pagbabayarin kita. Dahil nakita mo ang hita ko, paano na ako haharap sa ibang tao kapag nalaman nila ito? Sasabihin ko sa'yo, walang sugat ang hita ko, tandaan mo iyan. Hindi ako naniniwala, patingin nga uli. Nagsasalita ka pa talaga. Hindi na ako titingin, hindi na, bitawan mo na ako. Ang tagapagligtas ko. Paano magiging si Li Shanshan? Si Li Shanshan ay hamak na isang bruha. Ang kinalakihan kong pangarap na babae ay siguradong hindi isang bruha. Makikita ko na siya bukas, kaya hindi ko na dapat ito masyadong isipin. Talagang hindi ka natitingin? Hindi na. Sumusumpa ako. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, bakit ka nandito sa loob ng bahay ni Jen? Kasi, Kamusta naman ang panahon ngayong araw? ang araw ngayong araw ay parang kutis, maputi at makinis. Pinasok mo ang pribadong lugar na ito at nanilip ka habang naliligo ako, magpaliwanag ka sa pulisya. Magkita na lang tayo sa presinto. Hindi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Babaeng mandirigma, maling daan ang napuntahan ko, maling pinto ang napasukan ko, hindi ko sinasadya. Anong kailangan mong ipaliwanag? Pinanood mo akong maligo? Paliwanag? Wala ka nang dapat pang ipaliwanag. Hindi ako yon. Ako. Sige. Kung ganoon, bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Magsalita ka na. Mahabang kwento ito. Huwag ka munang mag-eskandalo. Okay po ba? President Chen, kahit na magkatrabaho tayo, nag-resign na po ako. Una, bahay ito ni Zen. Pumasok ka nang walang paalam sa bahay ng iba. Malinaw na ebidensya ito. Pangalawa,
Noong pumasok ka, hindi mo ba narinig na kumakanta ako? Pumasok ka pa rin, sinadya mo talaga ito. Ako. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Teka, maling pagkakaintindi lang ito. Shanshan, maling pagkakaintindi lang ang lahat ng ito. Jan. Kayong dalawa. Hala, sige, aamin na ako. Si Chen Yi, siya ang anak ko. Eddie. Ang bahay niya pala ito? Shanshan, huwag ka na sanang magalit. Nagsabuatan pala kayong lokohin ako, pinaglalaruan niyo lang ako. Jen, alam mo naman, nagalit ako kay Chen Yi. Bakit kailangan mo pang gawin ito? Magkaibigan pa ba tayo? Naku, huwag ka nang magalit. Ganito na lang, sa mga susunod na araw, maging presidente ka muna ng Chen Shi, hayaang si Chen Yi ang magtrabaho para sa iyo. Sapat na ba iyon? Sige. Ayos na siguro yan. Nandito na ulit si Shanshan. Shanshan, akalang nating lahat ay nabaliw ka na dahil sa boss nating walang puso, kaya nagbitiw ka sa trabaho dahil nawala ka na sa sarili. Naku, Shanshan, kailan pa kaya ito matatapos? Napakaraming utos at sobrang sela ni President Chen. Ngayon lang ako nakakita ng taong mas nakakainis pa sa boss na iyan. Oo nga, sa kabila ng pagiging sobrang hirap niyang pagsilbihan, ang ganda pa rin ng reputasyon niya sa ibang tao dahil mayaman, gwapo at matalino siya. Malalaman mo lang ang totoo kapag nakapasok ka na sa Chenshi. Mabuti na lang at nawala na rin ang paghanga ko sa kanya noon. Ngayon ang tingin ko na sa kanya ay isa na lang siyang. Isa lang siyang mapagpanggap na taong walang kuwenta, wala siyang alam gawin, kundi ang pagsamantalahan ang kanyang mga empleyado. Oo, tama yan. Anong nangyari? Bakit parang namumutla kayo? Li Shanshan, alam mo ba na si President Chen ay nasa likod mo lang? Siguradong narinig niya ang lahat ng mga paninirang sinabi natin. Panigurado, yari na tayong lahat ngayon. Xiao Chen, bakit ang bagal mong maglakad? Ganito na lang, dahil unang araw ko sa trabaho ngayon, ikaw na lang ang pumalit sa akin at ikuha mo nang maiinom ang mga kasamahan natin. Pumalit ka muna sa akin at kumuha ka ng tubig para sa mga kasamahan ko. Shanshan, nawawala ka na ba sa sarili? Bakit mo pinag-uutusan ng ganyan si President Chen? Diyos ko, may isa na namang nabaliw. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo at kumuha ka ng tubig para sa mga kasamahan ko. Bakit ang bagal-bagal mong kumilos? Nako, nananaginip ba ako? Talagang kumuha ng tubig si President Chen para sa atin. Shanshan, may nakuha ka bang alas laban kay President Chen? Kaya ba siya sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo? Oo nga pala, Shanshan. Hindi ba't sabi mo dati na may problema si President Chen sa pagkalalaki? Hahaha. Baka naman ang problemang iyon ay nagamot mo na. President Lee, ito na po ang tubig niyo. Magaling. Ganito na lang, mamaya lampasuhin mo ang buong sahig na ito. Pagkatapos, ibilhan mo ng kape ang lahat ng kasamahan ko. Shanshan, anong nangyayari? Bakit tinawag ka ni President Chen na President Lee? Napakakakaiba nito. Ako ba ang nababaliw o sadyang sira na ang mundo? Hi. Sa ngayon, baligtad na ang mundo, ako na ang bagong presidente ng Chenshi. At ipaparanas ko sa iyo kung paano abusuhin ng isang masamang boss. Tabi po sa panyo. Dito, lampasuhin mo ito. Nandito na pala kayo. Noong mga panahong iyon, ang taong nagligtas sa inyo sa kalye ay walang iba kundi ang anak kong si Li Xiaoshu. Kumusta ang naging buhay mo sa loob ng maraming taon? Ako, matagal na kitang hinahanap. President Chen, ang ating si Xiaoshu nitong mga nakaraang taon ay hindi naging maayos ang buhay. Ang kapalaran ng ating si Xiaoshu. Bakit ba ito naging napakahirap? Huwag po muna kayo masyadong mag-alala. Dahan-dahan ninyong ikwento sa akin. Anong klaseng problema ba ang hinarap ni Xiaoshu? Mula pa noong bata si Xiaoshu, napakabait at mahinhin ng kanyang asal. Hindi siya mahilig makipag-away. Kaya naman, lagi siyang binubuli ng ibang tao. Mahinhin ang asal? Bakit parang sa alaala ko ay medyo magkaiba ito? Marahil ay dahil nagbago na ang hitsura at ugali niya sa kanyang paglaki.
Noong nagpakasal ako sa ama ni Xiaoshu, ang ama ni Xiaoshu ay may dalang anak mula sa kanyang yumaong asawa, lagi na lang silang mainit sa aming mag-ina. Hayaan mo na ang pambabastos niya sa akin, pero lagi rin niyang pinagkakaisahan at binubuli si Xiaoshu. Ma, Talagang nangyari ang ganong bagay? Totoo iyon? Talagang masama ang ugali ng babaeng iyon. Noong bata pa si Xiaoshu, ay madalas siyang pagmalupitan nito, hanggang ngayong malaki na sila. Siya. Nakuha pa niyang agawin ang mapapangasawa ni Xiaoshu. At sa sarili pa niyang bayaw siya nakipag-ugnayan ng mali siya. Ma, tumigil na po kayo. Tunay nga na isa siyang babaeng walang delikadeza. Pero huwag po kayo mag-alala, tiye. Sa loob ng maraming taon, lagi kong hinahanap ang taong nagligtas sa buhay ko noon. Ngayong nahanap na kita. Gagawin ko ang lahat para maging si Xiaoshu ang pinakamaligayang babae sa buong mundo. Tignan mo, ito ang opisina, pati na rin dito. Kahit saan ko magpunta ay naroon siya. Talagang hindi na siya nawala sa paningin ko. Milagro yata at nagbago ang ihip ng hangin. President Chen? Ay hindi pala, Xiao Chen. May dinala palang babae rito. Diyos ko, ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw ay sobrang nakakabigla. Una ay sina President Chen at Shanshan na nagkapalit ng pagkakakilanlan at ngayon naman ay si President Chen, ang taong matagal nang malamig ang pakikitungo sa lahat, ngayon ay may babae na sa tabi niya. President Chen, hindi kaya ginagawa mo ito para itama ang mga sabi-sabing wala kang kakayahan, kaya sadya kang nagdala ng babae sa kumpanya? Lahat kayo, makinig muna kayo. Siya ang mapapangasawa ko, si Li Xiaoshu. Kamusta sa inyong lahat? Ate, kamusta ka rin? Nagkita tayong muli. Pasensya na, pupunta lang muna ako sa banyo. Kapag nakakakita ako ng mga nakakasuyang tao, naduduwal ako. Ikaw. Li Shanshan, hindi mo inakala, no? Talagang umiikot ang mundo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Magiging fiancé na ako ni Boss Chen Group, habang ikaw ay hamak na assistant pa rin. Naawa talaga ako sa'yo. Napakakaawa mo. Anong ginagawa mo? Masyadong mabaho ang bibig mo. Tutulungan kitang linisin iyan. Xiaoshu, hindi ba't nagpunta ka lang sa banyo? Bakit parang kakalangoy mo lang? Oo nga, Xiaoshu. Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ko rin po alam kung bakit. Grabe ang galit ni Shanshan sa akin. Gusto ko lang naman sana siyang batiin, pero bigla siyang nagwala at isinubsob ang ulo ko sa lababo. Talagang gusto niya akong tapusin. Shanshan, totoo ba ang mga sinasabi niya? Oo, bakit? May problema ba? Li Shanshan, sa pagkakaalam ko, hindi ka naman ganyang tao. Bakit mo kailangang apihin ang mahinang babaeng gaya ni Xiaoshu? Mahinang babae? Tingin ko bagay nga sa kanya ang tawag na iyan. Bukod sa pagiging mahina, napakamura pa ng bibig niya. Hindi ba normal lang na tulungan ko siyang maglinis? Ate, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako kailangang parusahan ng ganito? Dahil ba naiinggit ka na mas maayos ang buhay ko kaysa sa iyo? Shanshan, bakit napakaliit ng puso mo? Sabi ni Xiaoshu, ay magkapatid kayo? Pero bakit kinakalaban mo ang sarili mong kapatid? Li Shanshan, hindi ko akalain na ganito ka pala kasama. Pati sariling kapatid mo ay kaya mong saktan? Wala ka ba talagang puso? Palagay ko matagal na rin siyang inaapi ng babaeng iyan. Nagkamali ako ng tingin sa'yo, na nakipagkaibigan pa ako sa taong tulad mo, Li Shanshan. Naengkito ako sa'yo? Gumagawa ka na naman ng eksena. Sasabihin ko sa'yo, mas maiinggit pa ako sa aso kaysa mainggit sa iyo. Li Xiaoshu. Kuya Yi. Kuya Yi. Xiaoshu, anong nangyari sa iyo? Basang-basa ang buhok mo. Kuya Yi, hindi ko alam kung saan ako nagkamali kay ate. Isinuob niya ang ulo ko sa sink. Parang gusto niya akong tapusin. Li Shanshan, ano ba talagang balak mong gawin? Kung may problema ka, sa akin mo na lang ibuhos. Bakit mo idinadamay si Xiaoshu? Hay, mapanghusga ka masyado. Pinaniniwalaan mo agad ang panig niya. Bakit hindi mo muna itanong sa akin? At ang bilis mong magdesisyon na gusto ko siyang saktan. Sige, magsalita ka. Ang mga sinabi ni Li Xiaoshu, totoo ba? Oo, totoo ang sinabi niya. Isinuob ko talaga siya sa lababo. Ikaw, sobra na ang pagkarogante mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Hinahayaan lang kitang apihin si Xiaoshu dati.
Pero ngayon, halos mapahamak na siya dahil sa'yo. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang pakay mo? Siguro dahil si ate ay matagal nang mahilig makipagkumpetensya. Nakita niya na magpapakasal na ako sa iyo. Magpapakasal na ako sa CEO ng Chen Group, habang siya naman ay isa lang hamak na assistant, kaya sumasama ang loob niya at nagtatanim siya ng galit sa akin. Xiaoshu, sa totoo lang, ako. Kuya Yi, hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Hindi ko naman sisisihin si ate dahil alam ko namang Li Xiaoshu, mukhang nagkakamali ka. Sa ngayon, ako ang CEO ng Chen Group. At siya na si Chen Yi, ang siya mismong assistant ko. At siya na si Chen Yi, ay ang assistant ko. Anong sabi mo? Bakit? Hindi ba masaya ka lang kanina? Bakit ngayon hindi ka na makatawa? Kuya Yi, anong ibig niyang sabihin? Kung ano ang narinig mo, iyon na iyon. Si Li Shanshan, ang CEO ng Chen Group. Ako naman ay isang ordinaryong empleyado lamang. Kalokohan, paano mangyayari iyon? Paano naging CEO si Li Shanshan ng Chen Group? Kahit na ikaw pang CEO ng Chen Shi, ano naman? Sa ginawa mong ito, hindi ba dapat ay humingi ka ng tawad kay Xiaoshu? Inuutos ko na humarap ka kay Xiaoshu at yumuko para mag-sorry. Ikaw. Ngayong pareho na kayo ng kalagayan, wala ka na sigurong reklamo, di ba? Napaka-violente mo. Wala ka talagang konsiderasyon. Kung ganoon, itutuloy ko na ito hanggang dulo. Tumigil ka na. Anong sabi mo? Hindi kita marinig. Kaliwang hook, kanang hook. Ah. Ang galing. Ang galing ng ginawa mo, Shanshan. Janjan. Janzen. Mahusay ang pagkakasampal, napakahusay. Turuan niyo ng leksyon ang batang ito nang malaman niya kung gaano siya kabulag sa katotohanan. Ma, anong ginagawa mo rito? Bakit po kayo pumunta rito? Anong ginagawa ko rito? Narito ako para turuan ka ng leksyon, pati na rin ang babaeng ito. Ikaw yung dinala ni Li Shanshan sa loob ng villa. Paanong ikaw ang naging mama ni Kuya Yi? Ano naman kung ako nga, may karapatan ka bang kwestiyonin ako? Ina, hindi ko po alam na kayo pala yan. Hindi pa kami formal na nagkakilala ni Kuya Yi noon. Kaya ng araw na iyon ay nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Ngayon at nagkasama na kaming muli ni Kuya Yi, ikakasal na kami. At pagdating ng oras, magiging iisang pamilya na tayo. Iisang pamilya? Sino ka sa akala mo para makapasok sa pamilya Chen namin? Kahit na noong una ay nailigtas mo ang anak ko, noon yun iba na ngayon. Hindi ba't isa ka lang sa mga babaeng nadadaan sa pera? May $2 milyong sa card na ito. Iwanan mo ang anak ko. Ina, hindi po ako yung tipong naghahabol lang sa kayamanan. Hindi ko po kailangan ng pera. Nagmamahalan po kami ng tapat ni Kuya Yi. Nako, hindi pa ako nakakarating sa lawa ng Shihu at uminom lang naman ako ng Longjing, pero bakit ang lansa na agad pakinggan? Ma. Hep, wag mo akong matawag-tawag na Ma, dahil wala akong anak na katulad mo. Tandaan mo, hanggat buhay si Chen Zhen, si Li Shanshan lang ang mananatiling manugang ng pamilya Chen. Ako, wala akong. Anong ikaw? Wag mo akong kausapin. Ang dami ko nang nakitang mga babaeng mukhang pera na katulad mo. Ano ka ba para humarap? At magpakitang gilas sa akin? Ay, Ma, wag naman po ganyan ang pananalita nyo. Bata pa lang ay matapat at mabait na si Xiaoshu. Hindi siya ang iniisip ninyo na materyoso at mukhang perang babae. Oo, inaamin ko. Mabait siyang bata noon, pero nagbabago ang mga tao. Katulad na lang ng paborito kong anak. Mula pagkabata ay matalino at bibo, pero ngayong malaki na. Bakit parang naging bulag na? Hinahayaan mo ang sarili mo na diktahan at paikutin ng isang babaeng mukhang pera. Talaga naman, nakakairitang tingnan. Shanshan, tara na. Opo. Ma. Li Shanshan, bakit kailangang sa iyo pabura ng lahat? Bakit ikaw pa ang naging paborito ni Mrs. Chen? Bakit ba nangyayari ito? Li Shanshan, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Parurusahan kita. Xiaoshu, okay ka lang ba? May tissue ako rito. Punasan mo muna ang mukha mo. Salamat. Xiaoshu, hindi ba kayo magkapatid? Anong problema sa inyong dalawa para humantong kayo sa tila giyerang sitwasyong ito? Naintindihan ko naman kung bakit ako kinamumuhian ni ate dahil ako ang mahal ni Kuya Yi. Dahil sa selos, pinipilit niyang manghimasok sa aming dalawa. Ano? Sa totoo lang, hindi ko gustong ibunyag sa lahat ang bagay na ito, pero gusto ng ate ko na masira ang aking reputasyon, kaya wala akong pagpipilian, kundi sabihin ang totoo para mabigyan ang sarili ko ng hustisya. Ito ay, ibig bang sabihin ay may iba pang kuwento sa likod nito? Xiaoshu,
Huwag kang matakot. Sabihin mo na sa amin ang lahat ng alam mo. Marami tayo rito. Paniguradong tutulungan ka naming linisin ang iyong pangalan. Oo nga, kahit na si Lee Shanshan ay katrabaho namin, hindi namin siya kukonsintihin. Kung mayroon man siyang ginawang hindi maganda sa iyo, dapat mo itong sabihin ng malakas. Tutulungan ka naming lahat. Mismo. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Sige, sasabihin ko na. Kahit na magkapatid kami ni Lee Shanshan, pero bata pa lang, hilig na niyang agawin ang mga bagay na gusto ko. Noong bata pa kami ay mga laruan, pero ngayong malaki na kami, maging ang lalaking mahal ko ay inaagaw niya. Ano? May ganoon pa lang nangyari. Matagal na kaming magkakilala ni Kuya Yi simula pa noong bata pa kami, at hanggang ngayon ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Dahil sa inggit ng ate ko, pinilit niyang sumingit sa pagitan namin. Sinuhulan niya ang nanay ni Kuya Yi, at inudyukan siyang sirain ang aming relasyon, pinaghiwalay kami, para siya ang pumalit sa akin. Ano? Talagang hindi mo mahuhulaan ang nasa loob ng isang tao? Ang tagal nating nakasama si Lee Shanshan, hindi ko inakalang ganoon pala siyang klase ng tao. Totoo iyan. Dinala rito ni President Chen si Xiaoshu ngayong araw sa kumpanya at inanunsyo na si Xiaoshu ay ang kanyang mapapangasawa. Kitang-kita kanina na si President Chen ay panig kay Xiaoshu pero ginulo lang ito ni Mrs. Chen. Mabuti pang manira ng 10 templo kaysa manira ng isang kasalan. Ang ginawang ito ni Lee Shanshan ay talagang walang hiya. Gaano man niya kagusto si President Chen, hindi siya dapat gumamit ng maruming paraan para makuha ito. Bakit parang napakabigat ng hangin dito ngayon? Kahit na matagal na tayong magkasama sa trabaho, ngayon ko lang napagtanto na hindi ka naman pala napaka-inosente tulad ng iniisip ko. Nung nandun ka sa banyo, noong inaapi mo si Xiaoshu at nang abuso ka ng kapangyarihan, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Napakasamang babae mo, kaya naman pala mas gusto ni President Chen si Xiaoshu kaysa sa iyo. Nagseselos ka kay Xiaoshu dahil nakuha niya ang puso ni President Chen, kaya pinilit mong sirain ang relasyon nila. Ang pinilit na pag-ibig ay hindi maganda. Bakit ba hindi mo alam iyon? Sinabi ito sa inyo ni Lee Xiaoshu, hindi ba? At ano naman ngayon kung ganoon? Totoo naman at malinaw ang lahat ng kasamaan mo, bakit natatakot ka pa bang malaman ng iba? Likot na mabait at malambot ang puso ni Xiaoshu, ayaw niya ring sisihin ka pero lalabas at lalabas ang katotohanan. Ano man ang ginawa mo, kami na mismo ang laging magpapaalala niyan para kay Xiaoshu. Sa tagal nating magkasama sa trabaho, akala ko pa naman isa kang matapat at diretsong babae. Hindi ko akalain na sobra kang hambog. Talagang sobra na ito. Ano man ang sinabi sa inyo ni Lee Xiaoshu, dahil nagawa niyang makuha ang panig ninyo gamit lang ang kaniyang sariling kwento, hindi na lang ako magsasalita kundi magpapakita ng ebidensya. Mamayang hapon, magsasagawa ako ng isang pulong para linawin ang lahat ng chismis. Dapat lahat kayo ay nandoon. Maligayang pagdating po at salamat sa pakikinig sa akin. Ngayon ay lilinisin ko ang aking pangalan at lilinawin ang mga chismis. Kung mayroon kayong mga katanungan, huwag kayong mag-atubiling tanungin ako. Bakit bigla kang naging presidente ng Chenxi? Personal ko na po itong desisyon, pero huwag po kayong mag-alala. Ito ay pansamantala lamang, tatagal lang ng ilang araw ang panunungkulan ko. Hindi ibig sabihin nito na ang Chen Group ay may bago ng may-ari. Balita namin ay gusto mo si President Chen at ginagawa mo ang lahat para paghiwalayin si President Chen at ang sarili mong kapatid para sumingit sa kanilang dalawa. Hindi iyan totoo. Hindi ko naman gusto si Chen Yi. Isa pa, kung sino man ang gustuhin niya, wala na akong pakialam doon. Kung ganoon, bakit si Mrs. Chen ay galit na galit sa relasyon ni na Xiaoshu at President Chen? Siguradong ikaw ang nanggugulo sa kanila. Matalik kong kaibigan si Shanshan. Parang kapatid ko na siya, kaya ang taong kinamumuhian niya ay kinamumuhian ko rin. May problema ba doon? Isa pa, ang mapagpanggap na si Lee Xiaoshu ay hinding-hindi papasa sa akin bilang Chen Zhen. Kung ganoon ay may katuturan na ito. Magkaibigan pala si Shanshan at ang ina ni President Chen, kaya naman pala laging pinagtatanggol si Shanshan. Dahil sa nangyari, ibig sabihin ay nagsisinungaling si Lee Xiaoshu, gusto niya lang tayong gamitin. Walang hiya kang babae. Hindi ba't nakahanap ka na ng mas magaling at bago mong malalapitan? Nakabingwit ka na ng tulad ni President Chen na isang napakayamang asawa. Bakit bumabalik ka pa sa akin? Kahit paano ay nagmahalan tayo noon. Kahit nakasama ko na ngayon si President Chen, nandito ka pa rin sa puso ko.
Tingin mo ba ay baliw ako? Sa tingin ko ay hindi ka lang matanggap ng tunay na nanay ni President Chen, kaya wala ka ng pag-asang yumaman doon. At dahil nakita mo kung gaano na ako kasikat at kayaman ngayon, kaya nais mo na namang bumalik sa akin, ganoon ba? Cheng, hindi mo ba talaga ako kilala? Mahal talaga kita ng totoo. Kasi kung hindi, bakit noong panahong kayo pa ni Li Shanshan ang magkasama, ginawa ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan makasama ka lang? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Totoo? May halaga ba ang katotohanan ng sinasabi mo? Nagkataon lang na suwerte ako ngayon at nakakuha ako ng napakalaking pondo. Bagamat hindi pa ito kasing tanyag ng sa taong katulad ni Chen Yi, ngunit kahit paano ay isa na rin akong malaking boss ngayon. Tingin mo ba? Magugustuhan ko pa ang isang hamak na babaeng tulad mo? Ayaw mo ba talagang lampasan at pabagsakin si Chen Yi? At ayaw mo bang mas lalo pang tumaas? Matutulungan kita. Tulungan? Anong pambayad mo para tulungan ako? May pera ka ba? Ano man ang mangyari, ako pa rin para kay Chen Yi ang siyang nagligtas sa kaniyang buhay. Mayroon siyang buong tiwala sa akin, kaya kung gusto mong kunin ang Chen Group, maaari tayong magtulungan. Anong ginagawa mo rito? Ako ang nakipagkita sa iyo at bilang pangunahing sangkot dito, hindi ba nararapat lang na pumunta ako? Ikaw, ang malinaw na nakipag-appointment sa akin ay si... Plano mo to. Ginamit mo ang pangalan ni Zhenzhen para palabasin ako. Ano ba talagang balak mo? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa iyo. Kailangan mo lang akong samahan dito ng sandali. Hi, Li Shanshan. Hindi ka ba talaga nagtataka kung paano ako nagtagumpay at naging vice-presidente ng Dashing Group? Siguradong puro pandaraya lang at maruruming paraan ang ginamit mo. Ano pa bang alam mong gawin maliban doon? Isa kang talunang sanay sa lahat ng uri ng bisyo. Hindi mahalaga ang paraan. Ang importante ay ang pera ay pumasok pa rin sa bulsa ko. Hanggat maganda ang resulta, hindi ba? Li Shanshan, kung talunan man ako o hindi, tayo ay magkaalaman na lang. Ano ito? Kuya Yi, ang kapatid ko at ang dati niyang boyfriend na si Xiao Cheng ay nagsasabwatan. Nang maparaan ako kahapon, nakita ko silang dalawa na may pinaplano. Ang kapatid ko, ibinenta niya ang kumpanya natin. Ano na ang gagawin natin? Hindi niya magagawa iyan. Imposible. Ayaw ko ring paghinalaan si Sister Shanshan, pero malinaw na ang mga ebidensya. Kailangan ko siyang tanungin mismo. Ate, paano mo nagawang gawin ang bagay na ito? Anong kaguluhan na naman ba ang sinusubukan mong simulan? Alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo dapat ipagkanulo ang kumpanya para lang balikan ang dati mong nobyo? Kapag ipinagpatuloy mo pa ang paggawa ng gulo rito ng walang dahilan, ipapakuha kita sa mga guwardiya para itapon sa labas. Layas. Nandito na ang mga ebidensya at testigo. Ano pa ba ang idadahilan mo? Ang tao sa litratong ito, hindi ba ikaw ito? Ate, alam kong maayos ang relasyon niyo ng bayaw ko. Siguradong nagkabati na kayo. Pero kahit gaano pa kayo kalapit, hindi mo dapat traderin ang kumpanya. Nagkabalikan na kayo? Bakit? Kahit pa magkabalikan kami, anong paki mo? Isa pa, hindi ako ang tipo ng tao na walang profesionalismo o dignidad. Kung paano nagkaroon ng litratong iyan, mas alam mo iyon kaysa sa akin. Huwag kang gumawa ng kwento rito. Umayos ka. Binabalaan kita, hindi kita sasantuhin. Sinaktan mo ako? Talagang sinaktan mo ako. Xiao Shu. Nasaan ang sugat sa binti mo? Sugat? Anong sugat? Nung iniligtas mo ko noon, iyong sugat na naiwan sa hita mo. Bakit ngayon ay wala na ito? Baka gumaling na. Ang dami na kasing taong lumipas. Noong panahong iyon, itinulak ka nila sa lupa at may matatalas na bato ang humiwa sa hita mo. Sa tindi ng sugat na iyon, paano mangyayaring walang pilat? Nagpa-opera ako para maalis ang pilat, kaya... Sige, sabihin mo sa akin, bakit ang sugat na ito ay makikita sa hita ni Li Shanshan? Iyon. Nagsinungaling ka sa akin. Niloko niyo akong dalawa ng nanay mo. Ano? Anong pinag-uusapan niyo? Hindi mo na ba ako natatandaan? Nagkita na tayo noon. Ikaw ang nagligtas sa akin noon.
Iniligtas. Kita? Ako. Iniligtas ba kita? Sa pagitan nating dalawa, may ganitong klasing tadhana pala tayo? Kung ganoon, ang pilat sa hita mo, saan yun galing? Noong bata pa ako, nawalay ako sa pamilya ko. May nakita akong batang lalaki na iginapos ng dalawang malalaking lalaki. Sa nakita ko sa mga mata niya, parang humihingi siya ng tulong sa akin, kaya agad akong kumilos. Huwag mong sabihing ikaw ang batang iyon. Ako nga iyon. Ilang taon na kitang hinahanap, hindi ko akalaing nasa tabi ko lang pala kita. Kung wala ka noong panahon na iyon, marahil ay wala na ako ngayon. Walang anuman iyon. Pag-usapan na lang muna natin ang tungkol sa kumpanya. Mula nang bawiin ko ang kasal namin ni Xiao Cheng, ay hindi na kami nagkakausap kailanman. Ang bagay na ito, siguradong gawa-gawa lang ito ng kung sino na ang layunin ay para lamang idiin ako. Paano naman mangyayari yun, ate? Sino namang magtatangkang manira sa inyo? Li Xiaoshu, kailangan mo pa bang magkunwari? Sa lahat ng ginawa mo, hindi mo pa ba alam sa sarili mo ang totoo? Ano bang pinagsasabi mo diyan? Nakipagtulungan ka kay Xiao Cheng, di ba? Sinadya mong gamitin ang pangalan ni Zhenzhen para makipagkita sa akin sa cafe. Pagkatapos ay nagtago ka sa dilim para kunan ng larawan kami ni Xiao Cheng habang magkasama at ginamit mo ang litratong yon para sabihing trinaydor ko ang kumpanya. Hindi ba ganoon lang yon? Anong ebidensya mo na ako nga ang sumisira sa iyo? Ebidensya. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang tanging kumuha ng litrato? Anong sinabi mo? Matagal mo na palang alam ang lahat. Sinadya mong sakyan ng plano para lang mahulog ako sa patibong mo. Wala akong alam. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kung ganoon, bakit kanina mo pa? Basta ko lang sinabi yon. Sinong mag-aakala na aamin ka na lang ng kusa? Nandaya ka. President Chen, lahat ng mga sinabi niya, narinig mo po ang lahat, di ba? Iba pala talaga ang nag-traidor sa kumpanya. Kaya ngayon, hindi mo na kailangang protektahan pa siya. Hindi ko na siya poprotektahan. Ikaw talaga ang hinahanap ko. Pagkakamali ko na nagpasok ako ng kaaway sa loob. Kasalanan ko ito. Huwag ka na mag-alala. Ako na ang bahalang mag-ayos sa sitwasyong ito. Tungkol naman sa pagsira sa iyo at sa pagpapanggap ni Li Xiaoshu bilang ikaw, mabilis ko siyang kakasuhan at pagbabayarin ko siya para humingi ng tawad ng harapat para malinis ang pangalan mo at babayaran din niya ang lahat ng danyos sa iyo. Ano? Kakasuhan ako? Anong kaso? Patawad, ate. Nabulag lang ako, patawarin mo po ako. Hanggang ngayon ba ay magpapakitang tao ka pa rin? Ang nangyayaring ito ay malinaw na sarili mong kagagawan. Wala akong pakialam sa iyo. President Chen, gawin mo ang tama. Kung ano ang dapat na parusa ay iyon ang ibigay sa kanya. Sige, aasikasuhin ko ito agad. Ididirekta agad sa korte. Sandali. Ate, pamilya tayo, magkapatid tayo, hindi mo naman siguro kayang gawin ito sa akin. Nakapagtataka naman, malinaw naman na hindi naman tayo tunay na magkapatid. Anong pamilya ang sinasabi mo? Tungkol naman sa ating ugnayan, isa itong malaking kalokohan. Noong sumama ka sa mapapangasawa ko, naisip mo ba na magkapatid tayo? Ate, pasensya na. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Hinding-hindi na kita parurusahan at hindi na kita tatapusin kailanman. Siyempre naman. Talaga po ba? Ate, ikaw ang pinakamabait na ate. Kaya lang, kahit patawarin kita, ay walang saysay iyon. Dahil ang isang tao ay ang siyang biktima ng panloloko at paggamit mo, si President Chen. Kung ano ang parusa niya sa iyo, ay wala akong magagawa. Dahil wala naman akong boses sa kanya. Kapatid ka ni Shanshan. Dahil pinili niyang patawarin ka, kaya hindi na muna kita papatawan ng kaso. Ngunit, kailangan mong magtrabaho para kay Chen Group ng libre sa loob ng 3 taon. Sige po, payag ako. Salamat ate sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magbago. Sisiguraduhin kong gagalingan ko sa trabaho. Hindi ko akalain na ikaw pala, ang batang lalaki noon, ang laki na ng pinagbago mo. Hoy, Zhenzhen, may gusto akong sabihin sa iyo.
Kayong dalawa ay may date, pwede ba akong sumama? Lee Shanshan, bakit mo nakuha ang lahat ng mga bagay na gusto ko? Bakit ba napakaswerte ng buhay mo? Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Dahil ikaw ang tumulong kay Xiaoyi noong kailangan niya ng tulong, Kampay. Oo nga pala. Shanshan, ito ay isang eksklusibong online luxury auction sa grupo namin. Tingnan mo kung may magugustuhan ka. Hindi, wag na. Masyadong mamahalin ang mga ito. Puro alahas naman ang mga ito. Wala rin namang masyadong silbi. Bakit pa kailangang bumili sa ganoon kataas na halaga? Iyon ang hindi mo naiintindihan. Ang tawag dito ay investment. Bibili ka ng mga mamahaling gamit sa mataas na presyo. At kapag tumaas na ang halaga nila, ibebenta mo sila muli at doon ka kikita sa patong na presyo. Mayroon ba rito na siguradong tataas ang halaga? Yung malaki ang posibilidad na kumita? Mayroon, tingnan mo ito. Ito mismo iyon, pwedeng dumoble o triple pa ang halaga nito. Gusto mo ba? Wag na lang po. Ang buong ipon ko ay hindi sasapat para mabili ang mga alahas na ito. Ang card ko, gamitin mo ito. Ang card ko, gamitin mo na. President Chen, nakalimutan mo bang uminom ng gamot? Hay nako, ikaw talagang bata ka. Simula noon hanggang ngayon, hindi mo man lang ako binilhan ng ganito kamahal na bagay. Gusto ko lang pumunta rito para makita ka. Sa mga panindang nandito, kung may magustuhan ka, bibilhin ko lahat para sa iyo. Okay ba? Wag na. Maayos naman ang kalagayan ko. Anong gagawin ko sa pera mo? Isipin mo na lang na pautang ko ito. Okay ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan ko nga ng pera. Ganito na lang, kapag naibenta ko na ito sa mataas na halaga, ibabalik ko rin ang pera sa iyo. Dahil ikaw naman ang nakiusap na pahiramin ako ng pera, siguradong bibigyan kita ng mukha. Sige, usapan na iyan. Opo. Sino ba yan? Pumunta ka doon at bilhin mo iyon sa subasta para kay Shanshan. Sige po, President Chen. Salamat sa iyo. Ako, babayaran din kita ng pera. Kailangan mo ang pera? May nangyari ba? Wala namang seryoso. Personal na bagay lang ito, na hindi ko kayang sabihin. Wala na ako sa mundong ito. Paano ko ba ito sasabihin? Dahil hindi mo ito kayang sabihin, hindi na ako magtatanong. Kung sakaling mayroon kang kailangang tulong, maaari kang pumunta sa akin anumang oras. President Chen, narito na po ang kailangan nyo. Heto. Kung wala na namang problema, una na muna ako. Tayo na! Bilisan nyo! Tingnan mo nga ang sarili mo, napakahina mo. Ang ibig mo bang sabihin na nitong mga nakaraan ay laging si Xiaoyi ay palihim na sumusunod sa'yo? Hindi lang siya palihim na sumusunod, garapalan na ang pagsubaybay niya sa akin. Handa na ba kayong umorder? Ano po ang gusto ninyong inumin? Sa halip na pumasok sa opisina, nandito ka na naman at nagko-cosplay bilang waiter. Ano ba talagang ginagawa mo? Mahirap ang buhay, kaya kailangang mag-extra ng isang CEO. Nalulugi na ang kumpanya kamakailan, kaya kailangan kong mag-part-time para may pandagdag sa gastusin sa bahay. Huwag ka nang magbiro ng ganyan. Sabihin mo na kung ano talaga ang pakay mo. Totoo nga ang sabi nila, mas nakikita ng iba ang hindi mo mapansin. Shanshan, pupunta muna ako sa banyo. Sige, mag-usap muna kayo. May gagawin ka ba mamayang gabi? Bakit? May kailangan ka ba? Ano kasi, tungkol doon sa alahas na ipinapabenta mo sa akin noong nakaraan, nakahanap na ako ng tamang buyer para doon. Talaga? Magkano ang gustong ibayad ng buyer? $500,000. Sobra ito ng $200,000. $5 milyong.
Sobra ito ng 10-10, mahigit 10 beses. Hindi kaya ang mamimili ay nababaliw na. Hindi siya baliw. Ito ay dahil ang alahas na ito ay talagang maganda at kailangan niya rin ito agad, kaya binili niya ito sa mataas na halaga. Bakit naman kailangan niya iyon? Para ibigay sa isang tao. Anong kakainin kakainin natin sa natin sa tanghalian? Nakapagtataka talaga. Ano kayang nakain? Nitong si President Chen at napunta siya rito? Bakit? Ilang beses na ba pabalik-balik ang si President Chen dito? 7 o 8 beses. Malakas ba ang hangin ngayon? Napapansin ko kay President Chen nitong mga nakaraang araw, na palagi siyang ganyan, parang hindi siya masaya. Baka naman naghiwalay na sila ni Xiaoshu, kaya pumupunta siya sa departamento natin para lang magpapansin? Oo, iyon lang ang posibleng dahilan. Sumunod ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo. Sige po. Tara na. Ano po iyon? Tungkol doon, natanggap mo na ba ang bayad mula sa mamimili? Opo, natanggap ko na. Salamat sa tulong nyo, kung hindi ay. May regalo ako para sa iyo. Napakaganda talaga. Ikaw pala ang bumili niyan? Bakit mo ito ginagawa? Masyadong marami ka namang tanong. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Magsalita ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Xiao Cheng, bigyan mo naman ako ng pera. Pera? Li Xiaoshu, nawawala ka na ba sa sarili mo? May obligasyon ba ako na asikasuhin ka? Hindi ba nakahuli ka na ng mayamang lalaki? At naghahanda ka ng mapabilang sa marangyang pamilya? Anong klaseng palabas ito? Bakit? Masama bang humingi ng konting pera? Sa mga susunod na araw, tutulungan kita na makuha ang Chen Group. Dahil mas malapit ako, kasalukuyan na akong nagtatrabaho sa Chenxi. Natatakot ka pa ba na hindi makuha ang gusto mo? Sige, magkano ang kailangan mo? $2 milyong. Tutulungan kitang makuha ang pinakabagong impormasyon ng Chenxi. $2 milyong? Li Xiaoshu, huwag kang sumobra. Akala mo ba ang pera ko ay pinitas lang sa puno? E di nasa sa iyo na iyon, kung sa tingin mo ba ay ang mga sekreto ng Chen Group ang mahalaga o ang $2 milyong na ito. Bukas na ang gaganapin nating product launch, kaya kailangang mag-ingat tayong lahat ngayong araw. Siguraduhin nating wala tayong makakalimutan. Matagal nang pinaghahandaan ng kumpanya ang proyektong ito. Ang isang maliit na butas ay kayang magpaguho ng dam, kaya dapat nating ibigay ang ating 120% atensyon. Sige. Ang produktong ito, kapag lumabas na ito sa merkado, ay tiyak na hihigitan nito ang lahat ng mga kalaban natin. Hindi nila tayo kailanman mauunahan. Para sa gagawing launch na ito, masasabing nakatuon sa atin ang paningin ng lahat. Kailangang masigurado nating na perpekto ang bawat detalye. Galingan nating lahat. Lagot na tayo. Tapos na. Biglang sumulpot ang Dasheng Group. At ngayong araw na ito mismo, naglabas din sila ng produktong halos katulad ng sa atin. Ngayon, ang produktong ito, kapag kumalat na sa merkado, ay magdudulot ng malaking kaguluhan para sa atin. Huli na ang lahat. Paano nangyari iyon? Bakit kung kailan malapit na ang petsa ay saka nangyari ito? Sa lagay natin ngayon, wala na tayong magagawa. Tingnan nyo ang balita sa phone nyo. Hindi pa nagtatagal ang kumpanyang ito pero ngayon ay biglang sumikat na sila. Kalat na sa balita ang tungkol sa kanila. Sa tingin ko ay imposible ito. Paanong nagkataon ang lahat ng ito? Ngayong araw pa lang natin inihayag ang oras para sa ating launch bukas. Lahat tayo ay pumirma ng confidentiality agreement.
Kaya paano naging posible na bigla na lang silang naunang maglabas ng produkto? Masyadong nagkataon lang ba ang lahat? Kung ang pinaka-imposibleng bagay ay nangyari, iisa na lamang ang natitirang posibilidad. May nag-trader sa loob ng kumpanya. Huwag muna kayong mag-alala. Sumunod lang muna tayo sa plano. At para sa mga natitirang problema, ako na ang gagawa ng paraan. Sobrang bigla ang nangyaring ito. Ngayon ay litong-lito na ang buong kumpanya, gulo-gulo na ang lahat. Kung hindi natin ito maaayos ng mabuti, haharap ang ating kumpanya sa dalawang posibleng mangyari. Una, kailangan nating tanggapin ang pagkatalo. Ang lahat ng ibinuhos nating pera, kagamitan, lakas at tao ay mawawala lang sa wala. At ang isa pa ay, babagsak ng husto ang ating imahe at siguradong makakaapekto ito sa dangal at kredibilidad ng kumpanya. Nararamdaman ko ring may mali. Saan nga ba nagkaroon ng problema? May gustong kumuha ng pagkakataon para pabagsakin ang Chenxi. Ito ay posible lang na ang Dasheng Group. Pero ang Dasheng Group, kung ikukumpara sa Chenxi, ay hindi naman kasing level nito. Bakit kaya nito tinitira ang Chenxi? Nagrehistro ng kumpanya si Xiaocheng kamakailan. At iyon ay ang Dasheng Group. Kung may trader nga sa loob ng kumpanya, posible lang na siya ay... Ha ha ha! Xiaoshu, napakahusay mo talaga. Ngayon ang Chenxi dahil sa proyekto kung saan ibinuhos nila ang lahat ng kanilang hirap nitong mga nakaraang taon ay naunahan ko na sila. Ngayon ay wasak na sila. Maganda ang simula nating ito. Ang pagsakop sa Chenxi ay mangyayari na sa lalong madaling panahon. Kapag nagtagumpay na tayo, gusto ko ang ganitong halaga. President Chen, ano po ang tingin niyo sa nangyaring ito? Kamakailan lang ay sinubukan ng Dasheng Group na makipag-ugnayan sa atin para sa isang proyekto, pero ang planong ibinigay nila sa atin ay masyado pang hilaw, kaya naman hindi natuloy ang aming pakikipagtulungan sa kanila. Kung ganoon, anong ibig sabihin nito? Nakapagtataka na ang isang malaking kumpanya ay maglalabas ng palpak na plano noon, pero ngayon ay biglang nakagawa ng produktong katumbas ng ilang taon nating pinaghirapan. Siguradong may milagro ditong nangyayari. Ang mga taong konektado sa presidente ng Dasheng Group ay walang iba kundi sina Li Shanshan at Li Xiaoshu. Teka po, President Chen, saan po kayo pupunta? Alam ko na kung ano ang dapat gawin. Manatili lang muna kayo rito sa kumpanya. Tama nga ang hinala ko. May lihim ng ugnayan sina Li Xiaoshu at Xiaocheng simula pa noon. At halos sigurado akong si Li Xiaoshu ang nagbenta sa mga detalye para sa bagong release natin papunta kay Xiaocheng. Sayang nga lang, ang mga ebidensyang mayroon ako ngayon ay hindi pa sapat para tuluyan silang mapaalis sa pwesto. Aray, ang sakit. Sobrang sakit. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Dahil ba sa muling pagkabuhay kong ito, matapos kong tangkaing baguhin ang mga nakatadhanang mangyari sa hinaharap, kaya ang dami ring. Ang nagbago sa kapalaran ko? Ang kondisyon ko ba ay lumalala na ng dahil dito? Biglang nangyari ang ganito. Dahil kaya ito sa dami ng trabaho nitong nakaraang 2 araw? Ay, doktor. Kumusta na po siya? Kailan po kaya siya magigising? Ano po ang relasyon niyo sa pasyente? Asawa ba kayo o miyembro ng pamilya? Ako. Sa ngayon ay hindi pa po. Ganoon ba? Pwede bang makahingi ng tulong? Pakitawagan ng pamilya niya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan kong makausap ang mga kamag-anak niya. Sige po. Hello po. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi pa maabot sa kasalukuyan. Walang sumasagot. Doktor, kung may problema po, sa akin nyo na lang sabihin. Ako na ang bahalang magdesisyon. Kung pera man ang kailangan, maaari na akong magbayad ngayon. Sa laki ng nangyaring ito, hindi pa makontak ang pamilya, parang lumalabas na wala silang malasakit sa pasyente. Sige na nga, pag-usapan na lang natin ito, pero ang bayad para sa tuloy-tuloy na gamutan ay hindi biro at talagang napakalaki. Dahil mayroon siyang malalang sakit sa sikmura.
Anong sabi mo? Huwag muna kayong mabigla. Ang tungkol sa sakit niya, masyadong huli na, nang ito ay matuklasan, at ang sitwasyon niya ngayon ay talagang hindi maganda. Sa totoo lang po, kahit pahanda kayong gumastos ng malaking halaga para sa gamutan, natatakot ako na siya ay hindi na kayang pagalingin pa ng gamot at wala na tayong magagawa pa. Napakabata pa niya. Bakit nangyari ito? Kakahanap ko lang sa kanya. Hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na malapit ko na siyang mawala, paano ko iyan tatanggapin? Magpakatatag po kayo. Ngayon, wala pong sino man ang may karapatang magdesisyon para sa pasyente kung dapat pa bang ituloy ang pagpapagamot. Ang lahat ay pag-usapan natin kapag nagising na siya. Doc, gaano pa ba siya katagal lalaban? Pakalmahin niyo po muna ang inyong sarili. Ang sitwasyon niya ay talagang malala na. Sa pinakamatagal, mayroon na lamang siyang 1 buwan. At isa pa, ang gagastusin para sa pagpapagamot ay hindi lang napakalaki, ang sakit na mararamdaman ng pasyente ay talagang hindi matutumbasan. Matagal na pala niyang alam. Kaya pala kailangan niya ng pera. Kaya pala kailangan niyang ibenta ang bahay. Kaya pala pinili niyang mag-resign. Dahil alam na pala niya ang lahat simula pa noong una. Siya lang mag-isa. Siguradong natakot siya. At walang matakbuhan. Napagkamalan ko pa siyang ibang tao at palagi ko siyang pinahihirapan. Chenyi, wala kang kwenta. Pakikumalma po ang inyong sarili. Chen Yi. Chen Yi. Hi, salamat at gising na siya. Mabuti naman. Sige po, ihahanda ko muna ang mga kailangang dokumento para sa susunod na operasyon. Gising ka na ba? Huwag ka nang malungkot. Alam kong hindi na ako magtatagal. At tinatanggap ko na ang mangyayari. Hindi sa ganoon. Sabi lang ng doktor kanina, basta't magpagaling ka lang dito, pagkalipas ng ilang panahon ay makakalabas ka na ng ospital. At isa pa, posibleng nagkamali lang siya ng pagsusuri. O baka dahil lang ito sa pagod mo sa trabaho kamakailan, magpahinga ka lang dito ng sandali at magiging maayos din ang lahat. Huwag kang susuko, please. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko, please. Hindi mo na kailangang malungkot. Matagal na akong may malalang sakit sa tiyan at patuloy naman ang pagpapagamot ko. Pero ang buhay at kamatayan ay bahagi na ng tadhana. Sino ba naman tayong mga tao para pigilan ito? Kailangan mong magpakatatag. Kailangan ka pa ng kumpanya. Kapag ganyan ka, siguradong babagsak ang kumpanya. Matatanggap mo ba yon? Walang silbi sa akin ang kumpanya. Kakahanap ko pa lang sa'yo. Hindi pa nga kita napapakasalan. Magpakatatag ka. Huwag ka nang magmatigas. Kanina noong sinundan ko si Li Xiaoshu, nakuha ko ang mga ebidensya laban sa kanila ni Xiao Cheng. Ako, maya-maya ay ibibigay ko sa iyo ang mga ebidensyang ito. Para sa mga susunod na mangyayari, ipapaubaya ko na sa iyo. Shanshan. Shanshan. Doktor. Doktor! Nawalan siya ng malay! Doktor! Anong nangyari? Kumusta na po ang pasyente? Naimatay po siya kanina lang. Pakitingnan naman po siya ng mabilis. Ano po kaya ang nangyayari? Sa pagkakataong ito, mukhang masyadong delikado ang kanyang karamdaman. Siya nga pala, ang lab report niya, kalalabas lang ng resulta. Pakiramdam ko ay may kung anong kakatwa rito. Anong ibig ninyong sabihin? Alam niya po na mayroon siyang malubhang sakit sa tiyan at kasabay nito, naging maayos din ang pakikipagtulungan niya sa paggamot. Nabasa ko ang mga dati niyang medical records
Nagkaroon pa nga ng oras na bumuti ang kalagayan niya. Dapat sana, kahit nasa pinakamalalang sitwasyon, ang sakit niya ay dapat na napigilan o nakontrol na. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang lumala ang sitwasyon at talagang hindi ito tama. Ang ibig niyo po bang sabihin ay may nangyaring dahilan kung bakit lumala ang kondisyon niya? Dahil ba sa akin? Masyado ba akong naging malupit sa kanya? Hindi ko po alam ang kalagayan ng katawan niya. Hindi po iyon ang dahilan. Sa tingin ko, ang pinakamalaking posibilidad ay maling gamot ang nainom niya na nagpalala sa kalagayan niya. Sa totoo lang, alam na alam niya ang tungkol sa sarili niyang katawan at hindi siya basta-basta iinom ng maling gamot para ipahamak ang sarili niya, di ba? Ang ibig niyo pong sabihin, may gustong manakit sa kanya. May nagbabalak na tapusin siya? Tungkol diyan, hindi pa po tayo lubos na nakakasiguro. Ito ay isang hinala lang. Hello? Itigil mo muna agad ang lahat ng ginagawa mo. Maghanap ka ng mga dalubhasang doktor sa kahit saan. Dapat makarating sila sa ospital bago matapos ang araw na ito. Gagawin ko ang lahat para dugtungan ang buhay ni Shanshan. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo para samahan ka. Walang hiyang bata ka. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ba ang pinapapakitaan mo niyan? Si Shanshan, siya. Siya? Bakit sa kanya? Tingnan mo nga yung itsura mo. Sumasakit ang ulo ko sa iyo. Dapat kang magpakatatag. Kailangan ka ng kumpanya ngayon at kailangan ka rin ni Shanshan. Iniisip mo ba na kapag nagtago ka na lang sa shell mo, ay lahat ng mga problema ay basta-basta mo nang matatakasan? Sinasabi ko sa iyo, ito ang responsibilidad mo. Kung tunay kang lalaki, tumayo ka na riyan ngayon din. Ma, May nagkanulo sa kumpanya ngayon at kung hindi natin ito malalampasan, ang Chen Group simula sa araw na ito ay tuluyan ng babagsak. Papabayaan mo na lang ba ito? Si Shanshan ay pinahirapan nila ng ganito at hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Papabayaan mo lang din ba siya? Hindi ba't nangako ka noong bata ka pa? Nahahanapin mo siya at poprotektahan mo siya? Baliwala na ba lang ba ang lahat ng mga salitang iyon? naintindihan ko na. Hahanapin ko ang taong nanakit kay Shanshan at huhulihin ko ang traidor sa loob ng kumpanya. Gagawin ko ang lahat para ang lahat ng nanakit kay Shanshan ay maparusahan at pagbayarin. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanggol sa kanya. Sige, umalis ka na. Ang mga gawain sa kumpanya nitong mga nakaraang araw ay natulungan na kitang maayos ang iba sa mga ito. Tungkol naman kay Shanshan, nagpapatulong na ako sa iba para magbalita. Bukas ay lilipad ako sa ibang bansa para kumuha ng mga eksperto nagagamot kay Shanshan hanggat may natitira pang pag-asa, hindi tayo pwedeng sumuko. Magpadala kayo ng sasakyan na susundo sa akin. Babalik tayo sa kumpanya. President Chen, bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, edi nagtagumpay ka na sana sa plano mo. President Chen, ano ba ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magpanggap. Tumawag na ako ng mga pulis. Sangkot kayo sa ilegal na gawain. At ngayon ay kinuha na si Xiao Cheng para imbestigahan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Doon ka magpaliwanag sa mga pulis. Dati, dahil sa iniisip ko na kapatid ka ni Shanshan, paulit-ulit kitang pinagbibigyan. Hindi ko akalaing nagpapasok pala ako ng trader sa bahay ko. Hindi mo lang hinamak si Chen Shi, pati na rin si Shanshan. Wala ka talagang utang na loob. Pulis, hindi niyo ako pwedeng kunin. Magkapatid kami ni Shanshan. Isang pamilya kami. Isang pamilya? Ito bang pamilya ang dahilan mo para sa paulit-ulit na pagpapakana laban kay Shanshan? Paano mo nasabing pamilya ka? Kunin niyo siya. Dakpin siya. Anong gagawin niyo sa akin? Gusto mo ba akong ikulong ng basta-basta? Ikulong? Ipaliwanag mo muna kung ano ito.
Ito ang nakuha ng halughugin ng mga pulis ang bahay mo. Sa bahay mo, bakit mayroon kang ganitong gamot? Kilala ko ang gamot na iyan. Ito ay isang walang pahintulot na gamot sa cancer. At maraming taon na ang nakakaraan ng mapatunayan na hindi nito kayang magligtas ng buhay, kundi mas pinapalala pa ang lagay ng pasyente, isa itong tunay na nakakalasong gamot. Sa katunayan, dapat matagal nang nasira ang gamot na ito. Bakit nandito ito? Ito, isang malaking pagkakamali ito. Kahit nasa ospital pa si Shanshan, wala akong kinalaman doon. Tungkol sa pagka-ospital ni Shanshan, tila hindi ko pa naman nababanggit iyon sa'yo. Napakapagtataka naman, paano mo na lamang na ospital siya? Bakit? Dahil sa'yo. Si Shanshan ay nasa ospital ngayon at wala siyang malay. Arestado ka dahil sa seryosong krimen. Papanoorin kitang pagbayaran ang lahat ng kasamaan mo. Oo. Ako nga ang nagpahamak sa babaeng iyon. At ano ngayon? Ang presensya niya sa buhay ko ay parang tinik na nakabara sa aking lalamunan. Bakit kahit wala siyang ginagawa, ay nakukuha pa rin niya ang lahat ng inaasam ko? Anong mayroon sa kanya? Galit ako sa kanya. Gusto ko siyang tapusin at pagbayarin ng husto. Dapat siyang mawala ng tuluyan. Bitawan niyo ako. May pag-asa pa? May pag-asa ng gumaling si Shanshan. Anak, kailangan mong magpakatatag. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi na mawawala si Shanshan? Maaari na bang magamot ang sakit niya? Walang problema, kayang-kaya iyan. Nabalitaan ko kasi na may isang kaso sa ibang bansa na tuluyang gumaling, kaya mabilis akong pumunta doon. Hindi ko akalain na mahahanap ko talaga ang orihinal na team ng mga doktor. May pag-asa na si Shanshan sa pagkakataong ito. Huwag muna po kayong masyadong mabigla. Kailangan muna naming suriin ang record ng pasyente. Basta't mapagaling niyo lang si Shanshan, gagawin ko po ang kahit ano. Magagawa naman po iyon. Base sa nakita namin, maaari pang magamot ang sakit niya. Pero, kailangan ninyong gumawa ng desisyon para sa kanya at siguradong magiging isang mabigat na pasanin ito sa inyo. Anong ibig ninyong sabihin? Totoong kaya naming gamutin ang ganitong uri ng cancer sa tiyan, pero ang simpleng paggamot lang ay para lang madagdagan ang kanyang oras. Sa ilalim ng ganitong gamutan, ang pasyente ay may 2 taon na lang. Paano naman po ang isa pang opsyon? May iba pa bang paraan? Mayroon. Subalit, may panganib ang paraang ito. Ang isa pang paraan ay ang operasyon. Kung magiging matagumpay ang operasyon, tuluyan nang mawawala ang kanyang sakit. Pero ang operasyon ay may malaking panganib. Sa tantiya namin, 20% lang ang tsansang magtagumpay ito. Kapag nabigo tayo. Kapag nabigo tayo, maaaring mawala siya sa gitna ng operasyon. Hindi pwede. Hindi ako makapagdesisyon. Kung itutuloy ang operasyon, dapat sa loob ng 2 araw na ito, dahil habang tumatagal, lalong lumalala ang kalagayan ng pasyente at mas magiging mahirap ang operasyon. Kaya po sana ay magdesisyon na kayo agad. Ako. Nagdesisyon na ako na ituloy ang operasyon. Shanshan. Chenyi, gusto ko pang mabuhay. Hanggat may pag-asa, hindi ako susuko. At isa pa, mayroon pa akong sasabihin sa iyo. Binabati ko kayo. Naging matagumpay ang operasyon. Makalipas ang ilang panahon, ay maaari na siyang lumabas ng ospital. Alam mo ba? Noong bata pa ako, ang lalaking iyon ay iniwan kaming mag-ina. Pinalaki ako ng nanay ko, talagang hindi iyon naging madali. Kaya naman nangako ako sa sarili ko, dapat akong lumaking matatag para maging isang mabuting ama at isang mabuting asawa. Hoy, At pagkatapos, bakit ang daldal mo yata? gising ka na? May gusto akong sabihin sa iyo.
Sige, magsalita ka lang. Nakikinig ako. Ganyan ka ba nag-aalala sa akin? Ako. Gusto ko lang na maging maayos ka. Alam ko. Gusto ko ring makasama ka habang buhay.